Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa isang flashback na bumabalik sa taong November 12, 1983. Doon natin nakikita ang nakakatakot na lugar ng Upside Down at sa gitna ng madilim na mundo na iyon, may maliit na bahay-bahayan na ginawa ni Will. Mahina siyang kumakanta para pakalmahin ang sarili niya hanggang sa mailumabas na Demogorgon na napilit siyang tumakas mula sa maliit niyang taguan. Tumalon siya mula sa isang puno papunta sa isa pa, desperadong makatakas sa mabangis na nilalang, pero nawalan siya ng balanse, naipit sa isang sanga at nahulog sa lupa. Sa sandaling iyon, kinalagkad siya ng Demogorgon papunta kay Vecna, na hinawakan siya gamit ang tentacles niya. Sinabi ni Vecna kay Will na dumating na ang oras para magsimula. Pumasok ang mga tentacle sa bibig niya, at may malapot na likidong pumasok sa loob. Sa nakakakalmang boses, sinabi ni Vecna na marami silang gagawing magagandang ibagay ng magkasama. Sa kasalukuyan, nakikita natin si Holly na nakapansin ng misteryosong anino sa bakuran. Curious siya kaya lumapit sa bintana at binati ito ng inosente, pero agad siyang pinigilan ng nanay niya, si Karen Wheeler, na pinapapunta siya para tawagin ang lahat para mag-breakfast. Sumunod si Holly at mabilis na tinawag ang lahat. Ang mga buyers, na pansamantalang nakatira sa mga Wheeler matapos ang mga pangyayari noong nakaraang season, ay sumama sa breakfast table. Sa dami ng tao, naging sobrang magulo ang pagkain na ikinainis ni Ted na pagod na sa gulo sa umaga. Pagkatapos kumain at umalis ang lahat, naiwan sina Ted at Karen. Napabuntong hininga si Ted na mukhang gusto nang umalis ang mga buyers. Samantala, nakikita natin sina Robin at Steve na nagho-host ng radio show. Nagsasalita si Robin tungkol sa nakakagulat na dami ng sundalo kumpara sa mga sibilyan, at ang bagong rulo na lahat ng tao ay kailangang magpa-medical exam dahil pagkatapos malanghap ang snowflakes, walang siguradong healthy. Binanggit din niya ang nangyari noong finale ng nakaraang season, kung saan bumuka ang lupa ng malalaking bitak sa Hawkins. Tinakpan ang mga butas ng malalaking metal plates na ginagawa pang slide ng mga bata na ikinaiinis ng militar. Sinabi ni Robin sa mga nakikinig na lumayo sa lugar na kontrolado ng militar na tinatawag na Mass-E at ipinakita rin ang maliit na rift ng Upside Down na nandun pa rin. Maya-maya, binanggit ni Robin na may date siya kay Vicky at nag-alay ng kanta para sa kanya on air. Nakikinig si Vicky hanggang sa biglang nagka-interference ang broadcast. Sinabihan ni Steve si Robin na nangyayari iyon dahil inaasar niya ang army. Nag-aalala siya kaya tinawagan niya si Dustin para sabihing may problema sa squawk. Naging weird ang signal. Akala ni Steve dahil iyon sa sinabi ni Robin, pero sinabi ni Dustin na baka dahil iyon sa remote radio unit. Sinabi rin ni Dustin na minsan, hindi manual ang sagot sa problema ni Steve. Sa school, hinarap ni Andy si Dustin dahil suot niya ang Club Hellfire shirt. Sinabi ni Andy na tapos na ang club habang sinisimulan niyang punitin ang shirt. Buti na lang dumating si Lucas, na tinawag niyang traitor. Tinakot ni Lucas si Andy na huwag galawin si Dustin ulit. Dumating din si Will at Mike para ipagtanggol siya. Pag-alis ng mga bully, sinabi ni Lucas kay Dustin na tigilan ang pag-provoke sa kanila sa pagsusuot ng shirt. Pero sabi ni Dustin, hindi siya tulad nila dahil mukhang naka-move on na sila kay Eddie, at siya hindi pa. Sabi ni Mike, gugustuhin ni Eddie na hanapin nila at pigilan si Vecna. Sinubukan nilang sabihan si Dustin na mag-lower profile at makihalo ng kaunti, pero tumanggi siya at umalis ng galit. Sinabi niyang palagi silang naging totoo sa sarili nila, kahit ano pa ang mangyari, at palagi silang tumitindig para sa tama. Pagkatapos, nakikita natin si Eleven na tumatakbo sa gubat habang hinahabol ng mga sundalo hanggang sa tinamaan siya at nahuli. Pero nalaman nilang hindi pala siya si Eleven, kundi ibang babae. Makikita natin ang totoong Eleven na nagte-training, ginagamit ang powers niya para pasabugin ang Pumpkinheads, habang tin-time ni na Hopper at Joyce. Sabi ni Joyce na huwag siyang sobrang higpit sa sarili, pero gusto ni Hopper mag-celebrate ng waffles. Pero sabi ni Eleven kaya pa niyang bumilis at nagpatuloy sa training. Pagkatapos, dumating si Murray sa Hawkins sakay ng truck, nagpapanggap bilang military delivery driver. Samantala, sa squawk, inaayos ni na Jonathan, Nancy, Steve, at Robin ang problema sa radio interference. Pumunta sila sa transmission antenna at pinag-usapan na may kailangang umakyat.
Si Steve ang unang nag-volunteer pero gusto rin ni Jonathan. Naunahan ni Jonathan si Steve at umakyat sila pareho, ginawang karera kung sino ang mas mabilis. Sa huli, sabay silang nakarating sa taas at naayos ang problema. Sa oras na yon, dumating si Murray sakay ng truck para maghatid ng supplies kina Nancy at Robin. Binigyan niya sila ng bala, granada, at ilang regalo para kina Steve at Jonathan. Sinabi niya na ngayong araw, magsisindi ng apoy ang army at baka ngayong gabi na ang oras para mahanap nila si Vecna at tapusin na ang lahat. Samantala sa school, naglabas si Dustin ng ahas mula sa classroom. Sina Lucas, Will, at Mike naman ay nagkukwentuhan na parang nasisiraan na si Dustin kasi gusto niyang ibalik ang Hellfire at hanapin ang Lost Sheep. Narinig ni Dustin ang parte ng usapan at sinabi ng mga lalaki na si Andy ang tinutukoy nila na parang tuluyan ng nababaliw. Sa wakas, bumalik sa normal ang radio show at sinamantala ni Robin ang chance para magpadala ng coded message para sa grupo. Sinabi niya ang eksaktong oras at lugar kung saan sila dapat magkita para gawin ang strategy nila. Pinag-usapan ni Nancy, Jonathan, Steve, at Robin ang plano nila ng mabuti, habang sina Dustin, Will, Lucas, at Mike naman ay chine-check ang kanilang plano para siguradong kumpleto ang lahat ng detalye. Medyo duda si Steve at sinabing baka talo na si Vecna, pero pinaalala ni Jonathan ang nakakatakot na vision sa isang lugar na nasusunog ang buong Hawkins at patay ang lahat ng tao. Dahil dito, mas tumibay ang loob ng lahat na harapin si Vecna at tapusin siya minsan at para sa lahat. Biglang napahinto si Will at parang na-trance. Napansin agad ng mga kaibigan niya. Sabi ni Will na may naramdaman siyang sobrang lakas na puwersa at parang umiikot ang langit, pero hindi niya muna masyadong pinansin. Samantala, si Holly sa school ay nakakita ng isang tao sa malayo. Lumapit siya para batiin ito at nag-usap sila sandali. Pero pinapanood siya ng teacher niya at hindi nito nakikita ang kausap niya. Sa paningin ng lahat, nag-iisa lang si Holly dahil siya lang ang nakakakita sa misteryosong taong iyon. Sa military lab naman, pinamumunuan ni ECW ang operation at sinabi kay Sergeant Ramirez na kailangan nila ang babae na tumutukoy kay Eleven. Samantala, si Eleven ay nagpupumilit magpatuloy ng training para maging mas mabilis at mas magaling. Alam niyang ngayong araw ang mission at gusto niyang sumama kay Hopper dahil gusto niyang hanapin si Henry, pero hindi siya pinayagan ni Hopper. Sinabi nitong gawin na lang niya ang parte niya mula sa bathtub. Kalaunan, nalaman na totoong na-break ni Eleven ang record, pero pinipilit pa rin ni Hopper na panatilihing ligtas siya. Alam niya na sa lahat ng past missions, sundalo lang ang nakikita nila at halos lahat ay naghahanap kay Eleven. Sa school, nakakita si Andy ng ahas sa locker niya, yung ahas na dinala ni Dustin. Tinatawanan siya ng lahat dahil natatakot siya, kahit corn snake lang iyon. Maya-maya, nakita ni Andy ang isang mensahe sa locker niya na nakasulat, Hellfire is still alive. Samantala, pumunta si Mike sa school para hanapin si Holly. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Holly sa kanya ang tungkol sa misteryosong kaibigan niya na ang pangalan ay M.E. Sabi niya kay Mike na pinoprotektahan siya ni M.E. mula sa mga halimaw sa Hawkins, mga nilalang na gustong kumain ng mga batang tulad niya. Kinuha ni Mike ang isang maliit na figure na ginawa niya para kay Holly at sinabi na kapag natatakot siya, isipin na lang niya si Holly the Heroic, isang matapang at malakas na cleric na kayang magbukas ng kahit anong dimension. Sina Lucas at Will naman ay bumisita kay Max. Sabi ni Will na ayon kay Mike, yung mga kakaibang pakiramdam ni Max nitong mga araw ay posibleng senyales na mas malapit na si Vecna kaysa iniisip nila. Samantala, pumunta si Dustin sa libingan ni Eddie na puno na ng graffiti at sulat. Nang hawakan niya ang isa sa mga sulat, nakita niyang hindi pintura iyon kundi dugo. Maya-maya, nakita niya ang mga natirang parte ng ahas na nilagay niya sa locker ni Andy. Dumating na sina Andy at ang barkada niya at pinalibutan si Dustin para maghiganti. Pero natawa lang si Dustin at sabi niyang tinalo niya ang main acolyte ni Vecna gamit ang e-prismatic spray. Kinuha niya ang mga chemicals na dala niya para linisin ang libingan at binato sa kanila. Pero gumanti sila at sinuntok si Dustin ng walang awa. Binalaan siya ni Andy na mamamatay ang Hellfire ngayong gabi. Tinulak nila si Dustin sa lupa at patuloy na binugbog siya, habang si Lucas naman ay paulit-ulit siyang tinatawagan sa walkie-talkie, sinasabing dapat nasa station na siya.
Dumating si Robin sa station at sinabi na nakausap niya ang nanay ni Dustin at hindi rin ito alam kung nasaan siya. Dumating din si Eleven para sumama sa grupo. Kinausap ni Mike si Eleven tungkol kay Dustin at sinabi niyang parang iba si Dustin ngayon, mainitin ang ulo, tense at halatang takot. Sabi ni Eleven na pati si Hopper ay nag-iiba ang kilos. Sabi ni Mike na baka dahil kay Vecna, kaya lahat sila apektado. Sinabi rin niya na kailangan na nilang magpahinga. Baka ito na ang last mission nila, lalo na't may naramdaman si Will. Baka ngayon na ang final moment, mahanap nila si Vecna at matapos na ang lahat. Sabi pa niya, pagkatapos nito, baka pwede silang magpunta sa malayong lugar at magsimula ulit. Naputol ang usapan nila nang tawagin sila ni Lucas para sumali sa grupo na malapit nang matapos maghanda. Sa oras na iyon, nakakuha si Steve ng signal, mahina sa simula pero naging stable. Pero may problema, hindi niya mamamanman ang transmission habang nagda-drive at kailangan nila si Dustin. Nag-volunteer si Will pero hindi pumayag si Joyce at pinadala na lang niya si Jonathan. Sumakay si Jonathan sa van para tumulong sa satellite at umalis sila. Sina Mike at Lucas naman ay sumunod sa kanila gamit ang bikes. Dumating sina Hopper at Joyce sa gubat kung saan may tinatagong bunker si Hopper. Bago niya isara ang pinto, sinabi ni Joyce ng mahinahon na sana makabalik siya. Samantala, narinig ni Holly sina Karen at Ted na nag-aalala tungkol sa imaginary friend daw niya. Nalungkot si Holly dahil pakiramdam niya wala nang naniniwala sa kanya, kahit totoo ang nakikita niya. Pumasok si Hopper sa isang tunnel sa ilalim ng lupa. Pumunta siya sa hagdan at dahan-dahang umakyat. Paglabas niya, nasa loob siya ng isang lumang building malapit sa military base. Sina Mike at Lucas naman, nasa library, at nakita nila ang 4 na truck papunta sa east gate ng facility. Gumamit ng flamethrowers ang army para buksan ang entrance papunta sa upside down. Sapat ang laki para makapasok ang mga truck. Sumampa si Hopper sa likod ng isa sa mga truck. Pagpasok ng mga sasakyan sa camp, sinara ulit ang gate ng tuluyan. Nakuha na ni Jonathan ang signal mula sa radio van at sinabi kay Steve na umusad. Samantala, sin-check ni Nancy at ng team ang galaw ng van gamit ang mapa at projector. Nagbanggaan ang mga military vehicle sa daan at pinahinto ni Jonathan si Steve dahil mawawala na nila ang signal. Na-recover nila ito pero hindi makontak ni Hopper si Joyce. Nang sumagot na siya, sinabi ni Joyce na bigla silang napastop. Alam na ng mga sundalo na nandoon si Hopper. Habang nag-aalala si Eleven, nakaramdam si Will ng matinding panginginig at nagkaroon ng vision mula sa upside down. May Demogorgon na umatake sa mga sundalo habang umaandar ang van na sinasakyan ni Hopper at hinahabol ng halimaw. Tumalon ang Demogorgon sa van, kinayod ang bubong at napatumba ang driver. Tumalon ulit ito at bumangga ang van ng malakas sa puno. Nakatakas si Hopper papunta sa gubat para magtago habang bumagsak si Will at nag-seizure. Maya-maya, nakita ang Demogorgon na papunta sa bahay ng Wheeler. Nang magkamalay si Will matapos tulungan ni Joyce, sinabi niyang nakita niya ang Demogorgon at papunta ito sa kanila, lalo na sa Wheelers. Sa bahay nila Wheeler, busy si Ted sa paglalaro ng golf habang umiinom si Karen ng wine. Sa kwarto ni Holly, umiiyak ang bata. Napansin niya na ang ilaw sa kwarto ay umiilaw at namamatay. Lahat ng ilaw nagfa-flicker. Dahan-dahang nabibitak ang kisam. Hanggang sa bumukas ang isang portal papuntang upside down. Lumabas ang isang Demogorgon at nakakatakot ang presensya nito na nagpawala ng lakas at tapang ni Holly habang nakatulala siyang takot na takot. Nasa kwarto si Holly nang biglang sumabog ang pinto at pumasok ang Demogorgon para dukutin siya. Natanggal pa ng halimaw ang isang sapatos niya pero nakakapit si Holly sa kama at nakatakas. Tumakbo siya sa hallway ng sobrang takot hanggang makarating siya sa banyo kung saan naghahanda para matulog ang mama niya habang may musik na tumutugtog. Sa gitna ng pag-iyak, sinabi ni Holly na may halimaw sa loob ng bahay. Pinakalma siya ng mama niya at sinabing panaginip lang iyon. Pero nang niyakap niya si Holly, may naramdaman siyang basa sa ulo nito at nakita niyang dugo pala ang nasa kamay niya. Nagsimulang mag-flicker ang ilaw at napatunayang nasa loob ng mga dingding ang nilalang. Samantala, papunta na sina Mike at Nancy sa bahay dahil alam na nila kung saan nagtatago ang halimaw. Binangga ng Demogorgon ang pinto ng banyo para hanapin ang mag-ina.
Nakapagtago sila, kaya inuna nitong tingnan ang closet, tapos ang shower. Nang wala itong makita, lumapit ito sa bathtub na puno ng foam, iniisip na baka sila nandoon. Bago pa man ito isawsaw ang kuko sa tubig, dumating ang tatay niya, dala ang golf dahil napansin niya ang nagfa-flicker na ilaw. Tinawag niya ang pamilya at doon nakuha ang atensyon ng Demogorgon. Sinubukan siyang lumaban pero nasugod siya agad ng halimaw at tinapon sa kwarto. Ginamit ng mag-ina ang chance para makatakas pero nasalubong nila ang halimaw, kaya nagmamadali silang tumakbo pababa. Dahil kayang lumitaw ng Demogorgon kahit saan, nauna pa ito at lumabas sa first floor. Kumuha si Karen ng bote ng wine, binasag at ginamit para ipagtanggol si Holly. Nahiwa niya ang nilalang at dumugo ito. Pero gumanti ang halimaw at sinugod siya gamit ang mahahabang braso nito harap-harapan kay Holly na natauhan at nabalot ng dugo. Doon dumating sina Nancy at Eleven. Tinakpan ni Nancy ng coat ang sugatang ina at inutusan si Eleven na habulin ang halimaw dahil lumipat ito sa ibang plane kung saan naririnig ni Eleven si Holly na umiiyak at tinatawag ang mama niya. Dinala ang parehong magulang sa isisi, kasama sina Mike, Lucas, at Nancy. Pinaghintay sila sa lobby. Habang nakashock pa rin, napansin ni Nancy na puro dugo ang kamay niya, kaya pumunta siya sa banyo para paulit-ulit na hugasan ito. Pagbalik niya, sinabi niyang kasalanan nila lahat ito. Sinubukan siyang pakalmahin ni Mike pero iginiit niyang dapat matagal na nilang pinigilan ang nilalang. Sinabi niya na yung babaeng nagpakita sa kanya ng visions ay nagbabala na, mamamatay ang mga magulang niya, masusunog ang Hawkins, at pakiramdam niya bumalik si Vecna para tapusin ang lahat. Sabi ni Lucas, hindi ito parusa. Pinaliwanag niya na si Vecna ay hindi nag-iiwan ng loose ends. Kung gusto nitong pahirapan sila, hindi nito iiwan ng buhay ang magulang. Tinuro niya, bakit kukunin si Holly pero walang iniwang katawan? Bakit hindi lumitaw si Vecna mismo? Bakit Demogorgon ang pinadala? Tinanong ni Mike, so sinasabi mong hindi si Vecna ito? Sagot ni Lucas, hindi siya sigurado. Pero paulit-ulit ang nararamdaman niya, parang inuulit ang nangyari kay Will. Pati ang pet sa pareho. Sabi niya, ngayon ay November 3. Si Will, kinuha noong 6. May 3 araw sila bago muling mangyari ang lahat. Naisip nilang babalik si Eleven at siya lang ang makakatulong. Kaya nagdesisyon silang maghintay. Samantala, sa bahay ng Wheeler, dumating ang special team, mga forensic at pulis para i-check ang buong lugar. Sinabi ng agent na nakita ng panganay na anak na sugatan ang nanay niya matapos harapin ang intruder, pero pagdating niya, wala na ang intruder. Tiningnan ng captain ang mga marka sa pintong ginamit ng Demogorgon para buksan ang portal at inutusan ang team na i-check ang recordings ng mga bahay sa paligid dahil mukhang may idea na siya sa nangyari. Sa kabilang plane, desperado si Eleven na hanapin si Holly. Sumisigaw siya ng pangalan nito habang naglalakad sa dilim hanggang makarinig siya ng kaluskos. Gumamit siya ng powers niya at may umungol, nasaktan pala niya si Hopper. Nang makita niya ito, humingi siya ng sorry. Sinabihan siya ni Hopper na hindi siya dapat nandito dahil sobrang delikado. Binuksan ni Eleven ang flashlight at nakita ang dugo ng Demogorgon, ibig sabihin, nasugatan ito ni A. Ref Wheeler. Sinabi niya kay Hopper na hinahanap niya si Holly. Nang marinig ni Hopper iyon, naging seryoso siya at tumakbo agad kasunod ni Eleven. Sa bahay nila Will, sinusubukan ni na Joyce at Robin ayusin ang sira sa kuryente dahil sa isa na namang vision ni Will. Nanginginig si Will. Umupo si Joyce at tinanong siya kung ano ang naramdaman niya. Sabi ni Will, hindi iyon vision, totoo ang pakiramdam. Parang isa siya sa mga Demogorgon at hindi niya maintindihan bakit ang Wheelers ang target o bakit si Holly mismo ang pinili. Sinabi niya na kahit putol na daw ang koneksyon niya sa hive mind, pakiramdam niya nakakabit pa rin siya. Mula nang makuha siya noong una, hindi na siya pakiramdam normal. Noong nagbukas ang portal nung summer, agad niya itong naramdaman. Pero nang lumipat sila sa California, nawala ang feeling. Pero pagbalik niya sa Hawkins, bumalik ulit, mas malakas kada araw. Bumalik si Robin na may dalang fuses at sinabi niyang parang antena si Will na nakakakuha ng signal ng mind flayer parang radio. Kapag malayo, static. Kapag malapit, malinaw. Doon naisip ni Will na gamitin ang koneksyon niya para hanapin si Holly.
Naalala niya ang vision niya sa may gubat malapit sa school at sinabi na baka nakita niya mula sa mata ng Demogorgon. Kung babalik siya doon, baka makabalik siya sa signal ng hive mind. Hindi pumayag si Joyce. Paalaala niya, muntik nang patayin si Will ni Vecna noon. Pero giit ni Will, mag-isa si Holly at sobrang takot, pareho sa naranasan niya. Hindi niya hahayaan mamatay ito. Sabi niya, sayang ang oras sa pagpalit ng fuse. Pero sabi ni Joyce, sinusubukan nila kontakin si Hopper na siyang makakapagbigay ng info kay Eleven. Sa ibang lugar, sinusubukan ni na Jonathan at Steve paandarin ang van gamit ang sasakyan ng isang babae. Habang naghihintay, sabi ni Steve na dumaan muna sila kina Daisy para i-check ang kalagayan nila, pero sabi ni Jonathan, dapat sundin nila ang plano, hanapin ang iisa zone at kumonekta kina Hopper, Eleven at Holly. Sabi ni Steve, pwede namang mag-iwan ng bulaklak sa hospital. Nagalit si Jonathan. Sinabi niyang lagi na lang sinusubukan ni Steve kunin ang atensyon ni Nancy. Sabi ni Steve, nag-aalala lang siya sa kaibigan. At mula noong bumalik si Jonathan mula California, parang wala ito sa tamang isip at nadadamay si Nancy. Habang nag-aaway sila, nakita nila si Dustin na papalapit, wasak, duguan, halos hindi makatayo, hinihila ang bike niya. Sa kabilang plane, tuloy ang paghahanap ni na Hopper at Eleven. Tinanong ni Hopper kung paano nakarating si Eleven sa bahay ng Wheeler. Sagot ni Eleven, sinundo sila ni Nancy. Nainis si Hopper, hindi dapat nagpapakita si Eleven ng ganyan. Pwede siyang mahanap. Paalaala niya, hindi siya dapat dumadaan sa tunnels o lumalabas ng hindi masigurong safe. Mas mabuti pa raw sakay siya ng kotse na may sombrero kaysa gumagapang sa putik. Sabi niya, kapag nakuha ng military ang pictures niya, hahabulin siya nito ng todo. Naiinis, sagot ni Eleven, kailangan nilang tapusin lahat bago mangyari iyon. Naniniwala siyang dadalhin sila ng Demogorgon kay Vecna. Tinanong ni Hopper kung paano yun. Sabi ni Eleven, habang hinahanap niya si Holly, hindi niya makita si Vecna. Parang nasa lugar sila na hindi maabot ng powers niya. Siguro doon din nakatago si Holly. Habang nagbababala si Hopper, nakita ni Eleven ang mas malaking bakas ng dugo ng Demogorgon, senyales na bumabagal ito. Kung bibilisan nila, maabutan pa nila. Sa hospital, kausap ni Lucas si Max. Ipinaliwanag niya ang lahat ng gulo, hindi nila alam kung nasaan sina Eleven, Hopper at Holly. Nagkakawatak-watak ang team. Sabi niya, kailangan nila ang lahat kung haharapin nila ang paparating. Dagdag pa niya, kung may balak si Max na magising, ngayon na ang tamang oras dahil pakiramdam niya magaganap ang final fight ngayong araw. Sa kabilang hallway, kumuha ng kape si Mike para sa sarili niya at kay Nancy. Habang dumadaan siya sa kids area, napatingin siya sa librong A Wrinkle in Time at biglang may na-realize siya. Si Nancy lumapit, inis kasi ayaw pa rin sabihin ang doktor kung kailan niya pwedeng makita ang parents nila. Kinausap siya ni Mike at tinanong kung nabanggit ba ni Holly ang isang taong tinawag na Mr. Watt. Naalala ni Nancy ang imaginary friend ni Holly. Pinaliwanag ni Mike na sinabi ni Holly na may lalaking nag-warning sa kanya tungkol sa mga monster sa Hawkins at papunta na raw sa kanya at hindi daw coincidence yon, lalo na't kinuha siya ng monster sa parehong araw. Hindi pa rin maintindihan ni Nancy ang ibig niya sabihin. Sabi ni Mike, baka hindi imaginary yung lalaking yon. Baka totoong tao. Pero aminado siyang hindi nila kilala kung sino siya. Hindi pa nila nakikita. At hindi rin logical na kung nag-aalala siya kay Holly, bakit hindi niya winarningan ang pamilya? Pero kung totoo ngang may ganong lalaki, siya lang ang pwedeng makasagot kung bakit kinuha si Holly at saan siya dinala. Nag-suggest si Nancy na gambalain ang mga doktor at receptionist para makasingit siya at makita ang mom nila kasi baka siya lang ang may alam tungkol sa misteryosong Mr. Watt. Samantala, sa kotse papunta sa G-isa zone, nag-aaway sina Steve at Dustin dahil bigla itong nawala sa critical na oras at bumalik na bugbog. Hinala ni Steve na sina Andy at Barkada ang nanakit sa kanya. Sinabi ni Jonathan na tumahimik sila para makasagap siya ng signal mula sa kabila, pero nag-aaway pa rin sila. Napuno si Jonathan at sumigaw para manahimik sila. Nagbiro si Dustin na parang best friend sila. Sabi naman ni Steve, sa sitwasyong iyon, gusto na niya yung ideya. Sa bahay naman, sinusubukan pa rin ni Joyce makakuha ng signal pero wala pa rin.
Napansin ni Robin na kumikislap ulit yung ilaw ng flux capacitor. Hinila niya si Will palayo para makausap ng private. Sabi niya, hindi importante yung red light, pero ang totoo, ayaw lang niyang marinig ni Joyce. Para kay Robin, walang kwenta ang plano ni Joyce. 5 beses na nilang sinuyod ang iisa zone at kahit mahanap nila si Ho, nawawala pa rin si Holly. Nagsuggest si Robin na gamitin ang key antenna sa ulo ni Will, yung hindi sinasadyang connection niya sa hive mind. Plano niya isync si Will sa signal ng interdimensional creature para mahanap si Holly. Aminado siyang magagalit si Joyce at delikado ito, pero delikado na rin naman lahat ng ginagawa nila. Pumayag si Will at nagsimula silang magtrabaho. Samantala, nakita na ng military si Eleven sa bagong footage, kahit sabi niya nakakap siya para magtago. Sinabihan si ECE na nasa Hawkins si Eleven at naghahanda na ang base para hulihin siya. Sa kabilang dimension, naiwan si Hopper, kunwari nag-cramps, pero napansin ni Eleven na totoong nasugatan siya nang itaas niya damit niya. Huminto sila para gamutin siya bago sila maunahan ng Demogorgon. Kahit sugatan, nakakita si Hopper ng mga patak ng dugo at sinabi nitong masyadong hostile ang monster, hindi katulad ng inaasahan niya, isang bagay na hindi gaanong tinitake seriously ng girlfriend niya. Habang ginagamot siya ni Eleven, nagkwento si Hopper na dati sobrang naiinis ang tatay niya sa kanya, kaya pinasok siya sa army, akala masusolusyonan ng disiplina. Umamin siyang dati feeling niya mas matalino siya sa mga superior niya, kahit hindi naman. Tinuro raw ng Jera sa kanya na manipis lang ang linya ng tapang at katangahan. Marami raw siyang nakitang magagaling at matatapang na namatay. Lagi niya itong daladala. Naisip niya tuloy ang anak niyang si Sarah, pinakamapangahas na kilala niya, kasi hinarap nito ang kamatayan ng walang takot. Akala pa nga ng doctors noon maliligtas pa siya. Doon niya na-realize kung bakit sobrang ingat niya kay Eleven, takot siyang matalo ulit ni Vecna at kunin din ito sa kanya. Umamin si Hopper, ayaw niya siyang mawala. Pinapromise niya kay Eleven na kahit saan sila dalhin ang Trail of Blood, makikinig siya sa kanya. Sumagot naman si Eleven ng sarcastic na joke tungkol sa hindi pagiging matigas ang ulo gaya niya. Biglang may narinig silang growl sa paligid kaya napahinto sila. Si Ho, medyo gumaan na ang pakiramdam, ang unang humakbang. Sa ospital naman, kinausap ni Nancy at Mike ang doctor in charge at nagmakaawang payagan silang makita ang mom nila dahil emergency daw. Tumanggi ang doktor, kakaopera lang daw ng mom nila at sobrang sira ang larynx kaya hindi pa siya pwedeng magising o magsalita. Nang umalis ang doktor, napansin ni Nancy ang cleaning crew na lumalabas ng elevator kaya hinila niya si Mike papasok sa service closet para makahanap ng ibang paraan. Sa ibang lugar, akala ni Jonathan nakakuha siya ng signal mula kay Hapa, pero nag-check si Dustin sa Dakota at sinabing kung totoo yun, dapat lumabas ito sa device. Nag-agree silang false alarm lang iyon. Biglang nagtanong si Nancy tungkol sa issue ni Robin sa radio. Tinatanong niya kung nakakabit ba yung receiver sa flux capacitor dahil may problema raw sa part na iyon, yun ang dahilan bakit pumunta sila ni Will para ayusin. Nagtinginan ng iba, hindi maintindihan kung paano nagkakaroon ng sense ang mga sinasabi niya. Samantala, nasa gubat na sina Robin at Will. Nakakita sila ng Mandela na gawa sa bato. Biglang may vision si Will, mga batang tumatawa at naglalaro. Ibig sabihin tama ang direksyon nila. Kasabay nito, sina Hopper at Eleven nakakita ng sapatos ni Holly sa harap ng napakalaking pader na parang nababalot ng makapal na hive mind tissue. Malinaw, nasa kabila si Holly. Ang problema, paano sila makakapasok? Balik sa ospital, nag-change outfit sina Nancy at Mike. Si Mike, kunyari pasyente. Si Nancy, nurse. Habang naglalakad sila, nakita nila yung doktor papalapit. Nagdasal na lang sila na hindi sila makilala. Nakalusot naman sila at nakapasok sa kwarto ng mom nila at gising ito. Pagkakita pa lang sa kanila, napaiyak na siya. Sinubukan magsalita pero pinigilan nila. Binigyan siya ni Nancy ng notepad para magsulat. Sabi ng mom nila, wala siyang ideya kung sino si Mr. Who, pero sinabi raw ng teacher ni Holly na parang may kinakausap ang bata na walang tao doon. Pagsikat ng araw, nakarating na sa school sina Will at Robin at sinimulan i-check ang playground base sa vision niya. Na-figure out ni Will na nakakakonekta si Vecna sa hive mind, same way na kumokonekta siya sa isip ng mga biktima niya.
Kaya pala yung nararamdaman niya, hindi kanya, si Holly ang nakakita noon. Bigla siyang kinabahan, kung nararamdaman niya ang nararamdaman ni Vecna, baka nagiging katulad na niya. Sa ospital, tuloy ang tanong ni Nancy. Kung hindi kilala ng mom nila kung sino siya, pwede niya bang i-describe itsura niya? At nagawa niya ng perfect. Nung tinanong nila kung may ibang pangalan pa bang binanggit si Holly, dahan-dahan itong sumulat, Henry. Pinaliwanag ng mom nila na si Henry ang kumuha kay Holly sa school at dinala ito sa isang bahay. Sabi raw safe siya doon. Nang tanong ng bata kung tutulungan din ba niya ang friends at family niya, sinabi raw nitong ililigtas niya muna ang friends, tapos syempre pati family. Sina Eleven at Hopper ay pilit na gumagawa ng butas sa pader. Pero kahit anong gawin nila, wala ring nangyayari. Dahil sa inis, sinaksak ni Hopper ang pader pero na-stuck ang kutsilyo sa parang laman ng demonyo. May plano si Eleven, pero kailangan muna niyang kumain para ma-charge ang e-battery niya. Pinutol siya ni Hopper at sinabi na puno naman ang e-battery niya pero ni hindi man lang nila nagasgasan ang pader. Paalala pa niya na hindi rin sila sigurado kung nasa kabila ba talaga si Holly dahil wala namang kahit anong bakas. Mapilit si Eleven at humingi ulit ng pagkain. Tiningnan siya ni Hopper ng medyo disappointed, pero kumuha pa rin ng maliit na pack ng jerky sa bag at inihagis sa kanya. Tiningnan iyon ni Eleven tapos ibinalik at tinanong kung wala bang ibang pagkain. Sinabi ni Hopper na wala na siyang ibang dinala at dapat magpasalamat siya dahil isang tao lang ang dalang food. Sinabi pa niyang subukan na lang dahil baka magustuhan niya. Kaya napilitan si Eleven na kainin ito. Sa malayo, papalapit ang army caravan dala ang antena na biglang nagpapahina kay Eleven. Parang na-shock siya kaya kailangan siyang alagaan ni Hopper. Samantala, sinusubukan pa rin ng nanay ni Will makontak sina Will at Robin sa walkie-talkie habang nagmamaneho. Hindi raw siya galit, gusto lang niyang malaman kung okay sila. Bigla niyang nakita ang dalawang nakasakay sa bike na dumaan sa gilid niya, kaya nagpreno siya. Huminto rin ang dalawa. Tinanong ni Robin si Will kung tingin niya nakita sila. Sabi agad ni Will. Galit na galit ang nanay at sinabi nilang sumakay sila ngayon na. Pinagalitan niya si Robin dahil sumuway ito at pinutol ang kontak nila. Sumingit si Will at sinabi na pwede siyang pagsabihan dahil hindi na siya baby. Ipinaliwanag niya na hindi gumagana ang plano ng nanay niya at gusto lang nitong safe ang version niya. Pero siya, nag-risk dahil kumunik siya sa hive mind at nag-spy kay Vecna. Natuklasan niyang si Holly ay simula lang, may balak pa itong kunin na mas maraming bata. Hindi pa niya alam kung bakit, pero maihawak silang clue para sa susunod nilang galaw. Sinabi niyang kailangan na nilang umalis dahil konti na lang ang oras para pigilan si Vecna. Sa bahay ni Vecna, kumakain ng breakfast si Holly. Tinanong siya ng kumuha sa kanya kung iniisip pa rin niya ang parents niya. Sabi ng bata. Sinabi ni Vecna na nasa mabuting kamay ang parents niya at gumagaling daw ang mga ito bawat oras. At pag nakalabas sila sa ospital, pupunta sila dito. Gusto lang daw ni Holly makasama sila. Sabi ni Vecna, naiintindihan niya pero hindi sila magiging safe sa Hawkins dahil ang tanging safe na lugar ay kung nasaan siya ngayon, kasama niya, malayo sa monsters. Sinabi pa niya na baka gumawa siya ng waffles na may chocolate chips bukas. Tinanong ni Holly kung sino ang tinutukoy niya. Sabi niya, si Derek. Nagtaka ang bata, darating daw ba si Derek? Tinanong ni Henry kung hindi ba niya gusto si Derek. Tahimik si Holly. Tapos tinanong niya kung gusto ba niyang pabayaan niya si Derek na kainin ng monsters. Pwede niya raw sabihin kay Derek na kapag nagloko ito o sinaktan siya, pababayaan niya itong lumaban mag-isa. Medyo napangiti si Holly. Iniwan siya ni Henry mag-isa buong araw at pinaalalahanan na huwag lumabas sa gubat dahil may monsters doon. Samantala, dumating ang army kina Eleven at Hopper. May ilang sundalong nagpapahinga habang yung isa umiihi lang sa pader. Nakahiga si Eleven dahil sa shock kaya inaalagaan siya ni Hopper. Dahan-dahang sumilit si Hopper sa maliit na butas para obserbahan sila. Pero napansin ng isang sundalo ang kutsilyong nakabaon sa pader, kaya nag-utos itong gamitin ang antena para hanapin ang mga nakatago. Pagkatapos ng putukan at ilang sundalong napatay, nasira ni Hopper ang antena na nagpapahina kay Eleven. Pagka-recover niya, tinapos ni Eleven ang natitirang sundalo.
Tinawag ni Robin ang grupo para mag-meeting kung paano pipigilan ang next na atake ni Vecna. Sa isang kwarto na isolated, ipinaliwanag ni Will na ang susunod na target ni Vecna ay si Derek dahil nakita niya ito habang nakakonekta sa hive mind. Nakikita niya kung sino ang next target ni Vecna, katulad noong una, nakita niya ang nakikita ni Holly at ngayon naman nakita niya ang tungkol kay Derek Turnbull. Sinabi ni Robin na parang serial killer si Vecna, stalker, pero ginagamitan niya ng pagpasok sa utak. Ganoon ang ginawa niya kina Chrissy at Max. Kinuha ni Mike ang lead at sinabi ang main plan para iligtas si Derek. Kailangan ng isang taong may access sa bahay para makapasok at bigyan ng sleeping pills ang pamilya. Pumayag si Robin at sabi niya alam niya kung saan kukuha ng pills na kayang patulugin kahit elepante. Dagdag ni Mike, importante ito para isipin ni Vecna na natutulog si Derek. Magpapadala siya ng Demogorgon para kunin ito, pero hindi niya ito makikita doon, ang madadatnan ay sila at handa na sila. Kukuha sila ng traps kay Murray. Susunugin nila ang Demogorgon, tatakbo ito pabalik sa master niya, pero may strays nila. At sana doon madadaanan nila ang taguan kung saan naroon si Holly. Habang mag-isa si Holly sa bahay, nagbibake siya ng desserts, kumakanta, nanonood ng V at nagtitry ng dresses. Biglang may nag-doorbell ng paulit-ulit. Kinabahan siya. Pagbukas niya ng pinto, wala. Pero nang buksan niya ang mailbox, may sulat na may pangalan ni Henry. Nakasulat doon na kailangan niya ng tulong at dapat siyang pumunta sa EDHI sa mapa. Samantala, nilapitan ni na Mike at Lucas si Erica para kumbinsihin itong humingi ng sorry kay Tina para makapasok sila sa bahay ni Derek. Ayaw ni Erica kasi may issues siya kay Tina at sabi niya imposible. Sa huling subok bago siya pumasok ng class, sinabi ni Mike na crazy ang plan pero hindi si Derek ang goal, kundi si Holly. Nangako siya na pagkatapos nito, hindi na lalapit si Tina sa kanya kahit kailan. Sa kabilang banda, nakuha na ni na Robin at Will ang sleeping pill sa ospital dahil lagi raw bumibisita si Robin sa Lola Massey, pero sabi niya kay Will na hindi totoo iyon. Ginagamit lang niya ang pangalan para mabisita si Vicky. Dumating si Murray dala ang traps, acetone, figure ng bata, shotgun shells, 3 pack ng grenade-shaped water balloons dahil bagay daw sa mission, at 900 meters ng barbed wire. Kahit ayaw ni Steve, nagbutas sa bubong ng sasakyan si Henderson para ikabit ang tracker. Sina Nancy at Jonathan naman, tin-test ang transmitter at nilalagay ito sa loob ng shotgun shell. Biglang dumating si Murray at tinanong sila kung ano ang ginagawa nila. Nancy sumagot ng tanong din, ano tingin mo ginagawa namin? Nalito si Murray at sabi niya, parang naglalagay sila ng tracker sa shotgun shell para ibaril sa isang nilalang mula sa ibang dimensyon. Sabi ni Nancy na sinabi na niya dati na kayang tumagal ang transmitter nila kahit gaano katindi ang kondisyon. Pero nilinaw ni Murray na hindi niya inakala na ibabaril nila ito sa halimaw delikado raw. Kung hindi man masira ng init ng baril, baka masira sa lakas ng recoil. Tinanong ni Nancy kung fact ba yun o theory lang. Tumikom si Murray saglit tapos sabi niya theory lang. Kaya nag-decide si Nancy na i-test. Binaril nila ang isang sako ng patatas. At nung makita nilang buhay pa rin ang transmitter, natuwa si Nancy dahil gumagana ang plano. Sa kabila naman, tinakot ni Eleven ang sundalong nakakidnap at nakatali para magsabi ng info tungkol sa Wall of Flesh. Ayaw magsalita ng sundalo kaya pumasok si Eleven sa isip niya. Nakita niya na kilala nito si ECK. Sinabi niya kay Hopper para ituloy ang tanong. Pero kunwari hindi alam ng sundalo. Sabi ni Hopper na nakikita ng bata lahat sa utak niya, kaya mas mabuting magsabi na siya. Tinanong niya kung nasaan si ECK, pero sagot ng sundalo, hindi raw niya alam. Sinabi ni Eleven kay Hopper na may base sa Gable Ridge Street. Dahil sa takot, sinabi ng sundalo na misyon ni ECK na hanapin ang halimaw at si Eleven. Sinundan ni Hopper ang alaala nito at nakakita siya ng metal na pinto. Tinanong niya ng malakas kung anong nasa likod nun, pero hindi raw alam ng sundalo. Sinubukan ni Eleven buksan ang pinto gamit ang powers niya, pero nasaktan ang sundalo at nawalan ng malay. Lumapit si Hopper kay Eleven, at sinabi niya na may malakas na tao sa likod ng pinto kasing lakas niya si Vecna. Si Holly, nag-isip sandali at nagdesisyon tumawid sa gubat para tulungan ang akala niyang si Henry.
Si Erica pumunta sa bahay ni Tina para mag-sorry habang umiiyak, tapos sumama sila sa dinner, kasama ang pamilya at si Derek. May dala siyang dessert at yun ang may sleeping pills. Habang kumakain, tinanong ng tatay kung may binago ba siya sa recipe kasi parang iba ang lasa. Sabi ni Erica, nilagyan lang niya ng nutmeg. Inalok pa niya si Tina pero tumanggi ito dahil nag-diet daw siya. Habang nag-aaway sila tungkol kay Josh, unti-unti nang nahihilo ang pamilya. Unang bumagsak yung tatay tas sumunod ang nanay tapos si Derek na tumatawa pa, si Tina natataranta at sinisigawan si Erica na tumawag ng emergency pero tumayo si Erica. Naglabas ng seringe at sinabi, sabi ko kainin mo yung pee. Tapos tinurok niya sa leeg ni Tina para makatulog din. Pumasok ang grupo sa bahay at inayos ang buong lugar para sa pagdating ng Demogorgon. May dala silang akse, pickaxe, at iba't ibang tools para sa trap. Si Will nakipag-usap sa mama niya. Sabi ng mama niya natatakot siya para sa buhay ng anak niya dahil nung muntik na niya itong mawala, wala siyang nagawa. Sinabi ni Will na hindi niya kasalanan pero gusto lang ng mama niya na ligtas siya. Dumating ang Demogorgon sa kwarto ni Derek. Akala niya si Derek kukunin niya pero giit dummy pala yun. Nag-umpisa ang atake, si Lucas naghagis ng water balloons para ma-distract. Tumakbo ang halimaw at natamaan ng spike trap sa dibdib. Nahulog ito sa pit trap, binugbog pa nila sa ulo, bumagsak sa barbed wire, binarel ni Nancy ang transmitter at tinamaan sa likod. Si Jonathan nagbato ng flare at nagliyab ito dahil sa acetone. Pero nakatakas ang halimaw. Sabi ni Mike sa sasakyan na pumasok ito sa portal. Sinundan nila gamit ang tracker signal. Napansin nila lumilihis ang signal papuntang southeast. Nagising si Derek, tinakpan ni Robin ang ulo niya, pero sabi ni Will na alam na ni Vecna kung nasaan sila. Si Holly nagpatuloy sa paghahanap sa Ed sa mapa. Pero pagdating niya doon, hindi si Henry ang naghihintay. Natakot siya at tumakbo. Habang nagtatago sa likod ng mga bato, lumabas ang taong nagpadala ng sulat. At lumabas kung sino siya, si Max pala. Sinusubukang pakalmahin ni Joy si Derek, sinasabing nandito lang sila para tulungan siya. Pero inaakusahan siya ni Derek na nangunguha ng bata, kaya napilitan siyang magpaliwanag. Sabi niya, siya ang mama ni Will, yung batang tawag ng tao na zombie, dahil bumalik siya mula sa kamatayan matapos dukutin ng isang nilalang. Ang totoong delikado, bumalik ulit ang nilalang na iyon at ngayon si Derek ang hinahanap niya. Sabi ni Derek, alam niya iyon dahil kay Mr. G, pero sinabi ni Joyce na ang taong iyon ang totoong kumokontrol sa mga monsters. Dahil dito, nangako si Derek na magpapakabait basta pakawalan siya. Pero pagkalaya niya, tinulak niya lahat para tumakas, buti na lang napigilan siya ni Will. Wala nang choice, tumakbo si Derek sa attic at ayaw nang makinig sa kahit anong paliwanag. Bigla namang napunta sa trance si Will. Nararamdaman niya na may nilalang na nakakita sa kanila. Sinipa at binangga ng halimaw ang pinto hanggang mabasag ito. Nagdesisyon si Joyce na kunin ang armas at harapin ang monster. Sabi niya, makakalapit lang ito kung papatayin siya. Dahil sa tapang niya, napaatras niya ang nilalang, sakto naman sa pagdating ng truck ni na Dustin at ang grupo na bumangga dito. Umatras ang halimaw at ginamit ang silo bilang portal pabalik sa ibang dimensyon. Nakita ito ni Steve at nagsuggest na gamitin din nila ang pinto sa silo para habulin si Holly. Pagkatapos ng matinding diskusyon, pumayag ang grupo at mabilis silang nagmaneho papasok sa portal hanggang makarating sila sa kabila. Samantala, sa kamalig, dahil sa koneksyon ni Will sa nilalang, nakita niya ang lokasyon ng mga kaibigan nilang nakakulong sa kabilang dimensyon. Maya-maya, nagising siya at niyakap siya ni Joyce para pakalmahin. Sa kabilang banda, ipinakita na dumating ang mga sundalo sa bahay ng Miller para kunin si Debbie at iba pang bata. Nakita ito ni na Lucas at Mike at nag-alala. Balik kina Dustin at Steve, hinahabol nila ang monster na papunta sa sementeryo. Pero bumilis ito at nawawala na ang signal, kaya nag-away ang grupo. Dahil sa gulo, hindi nila napansin ang daan at nabangga sila ng malakas. Sa kamalig, sinubukan ni Joyce tawagan ang team pero walang sagot. Kaya pumayag siya sa plano ni na Robin at Will. Ipinakita ni Will ang mural ng lugar na nakita niya, kasama ang mga batang bihag. Dahil doon nalaman nila na 12 bata ang hinahanap ni Vecna. Saktong dumating sina Mike at Lucas para sabihing kinuha ng militar si Debbie at iba pang bata.
Sa kabila, iniutos ni General na pagsama-samahin ang mga bata bilang pain dahil naniniwala siyang si Eleven ang may gawa ng mga pagkawala. Tinutulan ito ng isang kolonel, pero sagot ng General, magiging problema lang ito kung hindi kayang protektahan ng mga sundalo ang mga bata. Samantala, inaalagaan ni Max si Holly at pinapaliwanag na nandito siya kahit nasa ospital siyang koma. Pinakita ni Holly ang note na akala niya galing kay Henry, pero sinabi ni Max na siya mismo ang sumulat noon. Dahil dito, nagduda si Holly at inisip na baka monster si Max. Pero nalambot siya nang magkwento si Max ng memories nila. Ipinakita rin ni Max ang bahay sa loob ng kuweba, na isang memorya sa loob ng memory world na ginawa ni Henry. Maganda tingnan pero isa itong kulungan. Paglipas ng oras, naihatid na ang mga bata sa military base. Hindi nila alam na minamatyagan sila ng grupo ni na Will. Natuklasan ni Joyce na may tunnel sa ilalim mismo ng hangar kung saan naroon ang mga bata. Naalala ni Robin ang lake story at sinabing pwede silang tumakas kung maghuhukay ng tunnel mula sa banyo. Para magawa ito, kailangan nila ng isang tao na makakapasok at makakahanap sa mga batang may marka ni Vecna. Kaya napagdesisyonan nilang si Derek ang ipasok dahil hinahanap na rin siya ng militar. Sa ibang lugar, lumabas si Dimitri ng buhay mula sa barracks. Si Hopper naman binibilang ang dami ng gwardiya at sinabing sobra-sobra ang bantay ni Vecna. Nagsuggest si Eleven na sumabay sa bilis ng kulog para hindi mahalata, pero tumanggi si Hopper. Dumating ang tawag ni Dustin, buhay sila at kailangan magkita sa cemetery church. Pero mahigpit na bilin ni Hopper na huwag silang dumaan sa pader na nabangga nila. Tinanggap din niya ang infiltration plan ni Eleven. Malayo roon, ipinapaliwanag ni Max kay Holly na kahit pinatay siya ni Henry, nagising siya saglit sa ospital pero panaginip lang iyon. Napunta siya sa school noong 1959, nakakulong sa memories ni Henry. Kahit ilang beses siyang tumakas, bumabalik siya lagi sa simula. Narinig niya ang paborito niyang kanta at akala niya makakatakas siya, pero lalong lumala ang sitwasyon. Ikinuwento niya na noong nakita niya ang portal pabalik kay Lucas, nahinto ang tugtog kaya nahanap siya ni Henry. Tumakbo siya papunta sa cave, ang tanging lugar na ayaw pasukin ni Henry. Ngayon na nandito si Holly, naniniwala si Max na pwede silang makatakas ng magkasama. Sa tunnels naman, nag-uusap si Will at Robin tungkol sa music na mahal nila, na halos mapaluha sila habang papunta sa extraction point sa ilalim ng base. Sa loob ng lab, nakita si Dmitri na nakapasok na, at sabay namang nag-infiltrate sina Hopper at Eleven dahil hindi nila mabuksan ang inner door. Napilitan si Eleven gamitin ang powers niya para sirain ito. Pero nadiskubre sila, kaya nag-activate ang defense system, mga sound waves na sobrang sakit para kay Eleven. Balik sa rescue team. Pagkatapos nilang makaroon ng butas sa tunnel, nagpadala sila ng signal kay Derek. Agad niyang inilalabas ang mga bata isa-isa para mailigtas. Nagkamali ang mga bata at inisip na sundalo ni Henry ang mga tagasagip. Napansin naman ng team na nasira nila ang parte ng tubo habang naghuhukay, nagiging delikado ito. Sa tunnel, pilit ni na Mike at Will na kontrolin ang tumutulong tubig mula sa sirang pipes habang tuloy ang paglabas ng mga bata. Pero sa gitna ng kaguluhan, napansin ng batang si Ashley ang basa sa banyo at agad itong isinumbong sa militar. Dahil wala ng oras, nagsitakbo sina Derek at ang mga bata papasok sa tunnel para sa emergency escape. Sa lab, nakita na ni ECE si Eleven na walang proteksyon. Pero binalaan siya ni Eleven na mamamatay lahat ng tao niya. Sabay pinakita kung paano niloko ni Hopper ang mga sundalo para mabaril sila bago pa sila mabaril. Nak-survived si Dmitri at nakipagsuntukan siya pero natalo, binigyan nito ng chance na hulihin si Hopper ng creature. Dumating si ECV at tinanong si Hopper bakit niya nilagay sa panganib si Eleven. Tinorture siya at pinaliwanag ni ECE na ang init ay nagpapahina sa creature, pero ang lamig ay nagpapalakas, kaya mas masakit ang torture. Pero tumanggi si Hopper magsalita. Sinabi niya kay ECE na ibahala ka sa impyerno. Si Eleven naman, kahit hirap pa ang katawan, tumayo at niloko si ECE para lumapit. Sinaksak niya ito ng gunting, hindi malalim pero sapat para makatakas si Hopper sa creature. Mabilis na sinugod ni Hopper ang doktor at napatumba niya ito. Sinabi ng doktor na paparating na ang reinforcements, pero hindi na ito pinakinggan ni Hopper at sinapok niya ito para mawalan ng malay.
Sinabihan niya si Eleven na tumakbo papunta sa gubat. Doon niya nakita na may dinamita si Hopper sa katawan, handa itong magpakamatay sa mission. Ayaw siyang iwan ni Eleven, pero nagpaalam si Hopper at sinabi niya na proud siya kay Eleven. Sinubukan siyang sundan ni Eleven pero sinarado ni Hopper ang pinto. Habang naglalakad si Hopper, inalala niya lahat ng moments nila ni Eleven, nagbibigay lakas para tapusin ang suicide mission niya. Sa banyo, nang dumating ang tatlong sundalo, hindi na kinaya ni na Will at Mike pigilan ang tubig, kaya natuklasan ng mga sundalo ang tunel. Sa kabila ng tunel, nakalabas sa lupa ang mga bata at kahit hindi kumpleto, nagpatuloy ang plano, isinakay ang mga bata sa escape truck. Yung mga nahuli naman dinala sa kolonel. Sinabi sa kanya na 5 ang nawawala. Pinilit ni Joyce ipaliwanag na delikado ang lugar na iyon para sa mga bata, pero sabi ng kolonel, mas ligtas ang militar. Sa gitna ng pagtatalo, nagkaroon ulit ng psychic connection si Will. Nararamdaman niya na papalapit ang isang creature. Sumunod, nag-brownout ang barracks at lumindol sa ilalim. Nagpanik ang kolonel at inutusan ang tropa na barilin ang kahit anong papalapit. Biglang bumukas ang portal sa ilalim ng metal plate at lumabas ang creature, pinapatay ang mga sundalo ng walang awa. Kahit barilin nila, nakukuha nila ng kaunti ang kontrol, pero biglang lumabas ang pangalawang creature at sumama sa pag-atake. Hindi lang iyon ang problema. Sa extraction point ni na Robin, nakita nilang nagbubukas din ang mas maraming portal, ibig sabihin, susunod silang atakihin. Sa tunnels, may portal ding bumukas harap mismo ni na Lucas at ng 2 batang pasan niya. Umandar ang escape truck at nagsimula ang habulan. Sa barracks, sinubukan mismo ng kolonel barilin ang creature gamit ang malaking shotgun. Dahil sa kaguluhan, nakahanap ng chance ang bida para makatakas sa mga sundalo. Ginagabayan ni Mike ang grupo, iniiwasan ang bala at apoy ng mga creature. Pinapahina ng apoy ang mga monster, pero dahil konektado sila kay Will, nararamdaman din niya ang sakit. Sa lab, tumigil ang malalakas na vibrations at biglang nagbukas ang pinto. Pinapasok ni Hopper si Eleven sa kabilang side. Doon niya nakita ang kapatid niyang nakakulong, gaya ng hinala nila. Sa barracks, biglang bumukas ang pader at lumabas mismo si Vecna. Pinatay niya ang lahat ng guards, pati maihawak ng flamethrower. Sa kanya binuhay ulit ang mga creatures para ipagpatuloy ang paghabol. Nabutan nila agad ang truck nang matapos ni Vecna ang pagpatay. Hinarap siya ni Joyce na matapang na inutos na lumayo siya sa anak niya. Pero isang iglap lang, tinapon siya ni Vecna palayo. Lumapit siya kay Will at sinabi na pinili niya ang mga bata para baguhin ang mundo dahil mahina sila sa katawan at isip. Habang kinukuha ng mga creatures ang mga batang may marka isa-isa, sinabi ni Vecna na si Will ang unang marked child. Dahil madaling kinabasagi ang isipan niya, naintindihan ni Vecna na may mga isip na hindi nababagay sa totoong mundo, kundi sa mundo niya. Pagkaalis ni Vecna, nag-reconnect si Will sa mga creature, at bigla silang bumalik para atakihin ang mga kaibigan niya. Pero naalala ni Will ang mga mahal niya, kaya nakontrol niya ang sarili at ang mga creature, pinigilan silang saktan ang kanyang mga kaibigan. At sa huli, pinatay niya ang lahat ng monsters na hawak niya ang kontrol. At ngayon ang pelikula ay nagpapatuloy matapos mabunyag na may wizard power si Will. Pero nagagamit lang niya ito kapag konektado siya sa hive mind. Hindi pa rin ito maintindihan ng nanay niya na si Joyce at tinanong siya kung ano ang ginawa niya. Dumating si Mike at sinabi na wizard si Will, isang tunay na wizard. Sinabi ni Will sa kanila na hawak ni Vecna ang mga bata. Sina Derek, Mary at Glenn, sabi ni Mike, pero sumagot si Will na hindi lang sila. Ang iba ay hindi nakaalis ng Hawkins. Sana natulungan niya silang lumaban kung mas maaga siyang kumilos, pero huli na siya dumating, at ngayon hawak na ni Vecna ang lahat ng mga bata, ang 12. Pinagsisihan niya ang pagkabigo niya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga helicopter at sinabi ni Mike kina Will at Joyce na magtago sa tunnel. Samantala, nakikita natin ang mga bata, kasama si Derek, na nakapwesto sa pader ng nakikita ni Will. Nagising si Derek sa isang bukid kasama ang ibang mga bata. Sinabi sa kanila ni Amy, iwat na malabo at magulo ang alaala nila kung paano sila napunta roon. Sinubukan silang hulihin ng mga halimaw, pero nailigtas niya sila sa tamang oras at dinala sa bahay. Sinabi niya na ang lugar na iyon ay tahanan niya at kanila na rin ngayon.
Hanggat hindi sila pumupunta sa gubat kung saan nakatira ang mga halimaw, magiging ligtas sila roon. Habang nangyayari iyon, nananatili si Max sa labas ng bahay, nagtatago at binabantayan ng mabuti ang lahat ng ginagawa ni Amy Watt sa loob. Sinabi ni Amy Watt sa mga bata na may kumakalat na madilim na kasamaan, hindi lang sa Hawkins, kundi sa buong mundo, at nagbabala na malapit nang maging huli ang lahat para pigilan ito. Sinabi niyang alam niya ang paraan dahil nakapunta na siya sa ibang mga mundo lampas sa kanilang dimensyon. Doon, nakakita siya ng isang mundong katulad ng sa kanila, pero mas maayos at walang mga halimaw. Sinabi niya sa mga bata na sila ay espesyal at may mga kapangyarihan na natutulog sa kanilang mga isipan. Kung magtutulungan sila, magigising nila ang mga kakayahang ito at magagamit ang enerhiya para kapag ang liwanag ay umabot sa dilim, mawawala ito. Doon lang daw sila magiging tunay na bayani. Itinaas ni Holly ang kamay niya at nagtanong kung aalis pa ba si Watt para maghanap ng iba pang espesyal na bata. Sumagot siya na hindi na niya sila iiwan kailanman. Sinabi niya sa kanila na kumain, maglaro at magpahinga dahil bukas magsisimula ang lahat. Pumalakpak ang mga bata, pero si Holly ay makikitang balisa at may mabigat na mukha. Samantala, pumasok si EUCE sa laboratorio kung saan nakakulong si Kaye, pero ilusyon lang pala ito. Sa totoong buhay, nakaalis na si Kaye at napagtanto ito ni ECE matapos makita ang bakanting silid. Nakataka si Kali kasama sina Eleven at Hapa. Pagod na pagod, sinabi ni Kali kay Eleven na hindi na niya kayang panatilihin ang ilusyon. Pero pinakalma siya ni Hopper at sinabing malayo na sila at hindi na sila mahuhuli. Samantala, sa mga tunnel, natagpuan ni na Mike, Joyce, at Will si Lucas na sugatan matapos ang atake ng Demogorgon. Habang ginagamot ni Joyce ang sugat niya, ikinuwento niya ang lahat ng nagawa ni Will. Pagkatapos marinig ang mga detalye, sinabi ni Lucas na parang may pangalawang 11 na sila ngayon. Agad siyang itinama ni Will at ipinaliwanag na wala talaga siyang sariling powers. Sa halip, sinisipsip lang niya ang kapangyarihan mula kay Vecna. Para magawa ito, kailangan niyang malapit sa hive mind. Nagbabala rin siya na hindi na babalik si Vecna o ang mga Demogorgon dahil nakuha na nila ang mga bata at ang mga katawan nila. Naalala ni Lucas ang Nobyembre 6, ang araw na nagsimula ang lahat, at sinabi na iyon din ang magiging araw ng katapusan. Tinanong ni Joyce si Will kung may paraan para muling makakonekta sa hive mind at magamit ulit ang mga powers, pero sinabi ni Will na imposible ito kung hindi siya malapit doon. Iminungkahi ni Joyce na gamitin niya ang mga kakayahan laban kay Vecna, gamitin ang sariling sandata ng kalaban laban sa kanya. Sinabi niya na kakaiba ang ginawa ni Will noong gabing iyon at pinili siya ni Vecna dahil minamaliit niya siya. Inamin ni Joyce na nagkamali rin siya sa ganoon, pero nangakong hindi na niya ito ulitin. Hinarap ni Eleven si Hapa at sinabing alam niya ang totoo. Ang plano nito ay mamatay sa mismong sandaling pinasabog niya ang bomba. Samantala, ibinuhos ni Kaye ang lahat ng lakas niya para hanapin ang ibang mga bata. Kasabay nito, sa wakas ay dumating sina Dustin, Steve, Jonathan, at Nancy sa Hawkins Lab. Pumasok ang grupo para suriin ang lugar habang ipinapaliwanag ni Dustin ang teorya niya. Ang pader ay isang panangga na ginawa ni Vecna gamit ang dark magic para pigilan silang makarating kina Holly at sa mga bata. Pero kung tama ang kalkulasyon niya, ang generator na nagbibigay lakas sa pananggang iyon ay nasa loob mismo ng lab na ito. Dagdag ni Jonathan, kapag nasira nila ang pananggang iyon, maibabagsak nila ang pader, matatalo si Vecna at maililigtas si Holly. Dahil kapos na sa oras, nagpasya silang maghiwa-hiwalay at hanapin agad ang generator. Sa bahay ni Henry, habang ang ibang mga bata ay naglalaro ng walang iniintindi, palihim na umalis si Holly para makipagkita kay Max. Tinanong siya ni Max kung ano ang ginagawa niya roon at sinabing hindi iyon kasama sa plano. Alam iyon ni Holly, pero sinabi niyang nagbigay si Henry ng nakakabahalang talumpati tungkol sa masasamang bagay. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit sila kinidnap. Balak silang gamitin ni Henry para hilahin ang ibang mundo papunta sa Earth. Kahit sinasabi ni Henry na ginagawa niya ito para iligtas siya, sigurado si Holly na ang tunay niyang layunin ay sirain siya. Ano man ang totoong plano niya, gagawin niya ito bukas. Kaya kailangan nilang makaalis sa Kamzots sa lalong madaling panahon. Bigla nilang narinig ang pagkaputol ng sanga at nakita si Derek na nagtatago sa malapit.
Sinabi ni Derek na kilala niya si Vecna at ikinuwento ang nakaraan niya kasama sina Mike, Will at ang buong grupo sa Hawkins. Ipinaliwanag niya na nakita niya ang mukha ni Holly habang nagsasalita si Ailihigihi at agad niyang alam na napagtanto nitong nagsisinungaling siya. Kaya sinundan niya siya at ngayon ay nag-aalok na sumama. Sinabi ni Holly na hindi siya pwedeng sumama sa biyahe, pero pwede siyang tumulong sa pagtakas. Nilinaw niya na para gumana ang plano, kailangan niya si Derek, ang pasaway. Samantala, inilatag ni Joyce ang plano para talunin si Vecna kina Robin, Erica, Murray, Will, Lucas, at Mike. Simple lang ang layunin, ilapit si Will sa hive mind at hayaang kumonekta siya rito. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya dadaan sa Demogorgon. Direktang haharapin niya si Vecna. Kailangan ni Will na patumbahin siya sa isang malakas na atake at tuluyan na siyang tapusin. Sa ganitong paraan, masisira ang hukbo ni Vecna at matatapos na ang bangungot na ito. Matapos pakinggan ang plano, sumang-ayon ang grupo na maganda ito. Dagdag ni Joyce, pwede silang gumawa ng panibagong telemetry device para hanapin sina Eleven, Jonathan, at ang iba, umaasang nahanap na nila ang kinaroroonan ni Vecna. Pero nag-aalala si Mike at sinabi na si Dustin ang gumawa ng unang tracker at wala siyang ideya kung paano gumawa ng bago. Dahil dito, iminungkahi ni Erica na humingi sila ng tulong kay Enif Clark para gumawa ng tracking device habang may ibang ideya si Lucas, gamitin ang kuryente mula sa radio tower para buhayin muli ang isa sa mga patay na Demogorgon. Magagamit ito ni Will bilang tulay para muling kumonekta sa hive mind. Determinado si Joyce na magtagumpay kaya iminungkahi niyang subukan ang parehong plano ng sabay. Samantala, sina Steve at Dustin ay nagsiyasat sa laboratorio at napunta sa Rainbow Room, kung saan lalong tumindi ang tensyon habang pumapasok sila at naghiwa-hiwalay ng landas. Ganoon din kabigat ang tensyon sa pagitan ni Jonathan at Nancy sa ibang bahagi ng pasilidad. Sa wakas, nagkalakas loob si Jonathan na tanungin kung may nagawa ba siyang ikinagalit ni Nancy, pero binaliwala lang siya nito. Ipinilit ni Jonathan na kailangan nilang magtrabaho bilang isang team. Pero malamig na sumagot si Nancy na hindi sila isang team at tinanong kung balak ba talaga niyang ayusin ang problema nila sa relasyon doon mismo. Nakiusap si Jonathan na maging tapat siya, pero ibinalik ni Nancy ang tanong at tinanong kung naging tapat ba siya kailanman. Sa una ay nag-alinlangan si Jonathan, pero kalaunan ay sumagot siya ng. Napansin ni Nancy ang saglit na pag-aalinlangan at halatang nainis, kaya umalis siya ng galit. Samantala, inilabas ni Jonathan ang cassette tape at sandaling nag-isip-isip hanggang sa mapansin niya ang isang pinto na tuluyang natunaw ang doorknob. Sinubukan niyang buksan ito pero naputol ang hawakan sa kamay niya. Ayaw niyang sumuko kaya sinipa niya ang pinto gamit ang buong bigat ng katawan niya. Bumalik si Nancy sa mismong sandaling nabuksan niya ang pinto na naglantad ng hagdan paakyat na may bahaging natunaw ang daanan. Sa ibang lugar, ginamit ni Hopper ang walkie-talkie at inanunsyo na nasa simbahan sila at hinihingi kung nasaan ang iba. Tinawag niya sina Jonathan at Nancy pero walang sumagot. Samantala, sinabi ni Kaye kay Eleven na tiyak na nagulat si Hopper nang makarating siya roon at si Eleven ang nadatnan niya, hindi si Henry. Humingi ng paumanhin si Eleven dahil hindi niya siya agad nahanap. Inamin niyang natakot siya at tinanong si Kaye kung ano ang alam niya tungkol kay Henry. Sumagot si Kaye na alam niya ang lahat tungkol sa kanya, maliban sa katotohanang buhay pa pala siya. Humingi ng tulong si Eleven kay Kaye para mahanap si Henry at tuluyan na silang makalaya, pero sinabi ni Kaye na dati na rin niyang pinangarap iyon. Akala niya matatapos niya ang lahat at gagaling ang mga sugat niya, pero natuntun siya at pinatay ang lahat ng kaibigan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya lang ang nabuhay. Inakala niyang binabayaran ang doktor para pahirapan siya, pero hindi iyon tungkol sa paghihiganti. Kailangan siya ni ACE, kailangan niya ang dugo niya, at walang katapusan ang pangangailangang iyon. Unti-unti, nakita ni Kaye ang doktor na parang isang vampira. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nandoon dahil palagi siyang tinatanggalan ng ulirat gamit ang gamot. Ang tanging sigurado siya ay gusto niyang makatakas. Sa bahay ni Henry, lumabas si Derek at dahan-dahang naglakad papunta sa gubat, sinisigurong nakikita siya ng ibang mga bata. Gaya ng inaasahan niya, tumakbo ang mga bata para ipaalam kay Emil Watt. Ginamit siya ni Max at Holly bilang pain habang naghahanap sila ng labasan.
Ipinaliwanag ni Max na kapag nahanap nila ang unang alaala ni Holly tungkol sa pagkikita nila ni Watt, masusundan nila ang daan pabalik sa totoong mundo at tuluyang makakatakas sa Camzots. Samantala, abala sina Robin at Will sa pag-set up ng antena, at nagpasalamat si Robin sa kanya dahil iniligtas niya ang buhay niya. Sumagot si Will na sa totoo lang, siya ang dapat magpasalamat dahil kinausap siya ni Robin tungkol sa buhay niya. Habang nagkukwentuhan sila, inamin ni Robin na matapos ang nangyari kay Tammy, naglakas loob na siyang magsabi ng totoo sa ibang tao, kay Steve. Tinanong siya ni Will tungkol dito at pabirong sinabi ni Robin na parang tinurukan daw sila ng truth serum ng masasamang Russian at isipin na lang iyon bilang tapang na nasa syringe. Pero dagdag niya, may serum man o wala, malaking ginhawa ang magsabi ng totoo sa taong hindi siya husgahan. Kung hindi niya sinabi kay Steve, baka hindi rin siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsabi kay Vicky. Pabirong tinanong ni Will kung may natira pa ba siyang truth serum nang biglang sumiklab ang kalabasa na kanilang sinisindihan. Sinimulan ni na Max at Holly na galugarin ang mga alaala ni Holly para sundan ang landas na inaasahan nilang maglalabas sa kanila mula sa mundo ni Henry. Sa Rainbow Lab, bumalik si Dustin at inis na inis siya nang asarin siya ni Steve at sabihing mali siya. Inakusahan ni Dustin si Steve na nagyayabang at makasarili. Sumagot si Steve na ang tunay na pagiging makasarili ay ang iwan sina Hopper at Eleven. Mainit ang pagtatalo nila tungkol kay Eddie, at itinuro ni Steve na siya ang buhay pa. Sinabi niyang binalaan niya silang huwag magpakabayani, na pabaya ang naging desisyon ni Eddie, at iyon ang dahilan kung bakit siya namatay. Sinugod ni Dustin si Steve at sinuntok siya. Tumama ang suntok sa mukha ni Steve at umalis siya habang sinasabing tapos na, iniwan si Dustin na umiiyak sa sahig. Habang sinusubukan ni Dustin na magpakatatag, napansin niya ang isang pintong bumubukas sa likuran niya at nagpasya siyang pumasok at magsiasa. Sa loob ng silid, nakita niya ang isang bulletin board at napagtanto na ang mapang nakadisplay ay eksaktong kapareho ng iginuhit niya. Samantala, patuloy na nagsiyasat sina Nancy at Jonathan. Naisip nila kung maaaring nuclear explosion ang dahilan ng pagkatunaw ng gusali, pero napansin nilang malinis ang hangin at walang bakas ng spores. Napagpasyahan nilang malinaw na dark magic ang sanhi ng lahat. Naalala ni Kaya na minsan ay halos nakatakas siya sa lab at doon niya nalaman kung bakit siya kinidnap. Nakita niya ang isang buntis na babae na nakahiga sa mesa at tinuturukan ng dugo ni Kaye. Nagkamalay ang babae at humingi ng tulong habang lumipat si Kaye sa iba't ibang silid at nakakita ng mas marami pang buntis na babae na binigyan din ng dugo niya. Sa huli, inatake siya ng mga gwardya at ibinalik sa selda. Ipinaliwanag ni Kaye na ang mga buntis at ang lihim na programa ng gobyerno ay dapat magpaalala kay Eleven ng isang bagay, at sumagot si Eleven na naalala niya ang kanyang ina. Pagkatapos ay ibinunyag ni Kaye na si Henry ang tunay na nagbigay ng powers sa kanilang dalawa ni Eleven. Ngayon, sinusubukan ni ACE na ibalik ang programang iyon, pero hindi na gumagana ang dugo ni Kaye tulad ng kay Henry. Ang mga batang nilikha mula sa dugo nila ay mahihinang kopya lang niya, at isa lang ang naging tunay na kapareho niya. Kaya desperado si ECV na hanapin si Eleven. Gusto niyang lumikha ng mas maraming batang katulad ni Henry. Tinapos ni Kaye ang kwento sa pagsasabing walang masayang katapusan para sa kanila, habang ipinapakita kay Eleven ang isang bisyon ng sarili niyang nakagapos sa lab, sa mismong sandaling pumasok si Hopper. Pagkatapos, nakita natin si Dererick sa gubat kung saan siya nakita ni Henry. Napansin ni Henry ang mapa na dala ni Dererick at tinanong kung sino ang nagbigay nito. Sumagot siya na ang nanay niya. Binalaan siya ni Henry na kapag nagsinungaling pa siya, pupuntahan niya ang ama, ina, o kapatid niya. Samantala, dahan-dahang nakalusot sina Holly at Max sa mga alaala ni Holly, sinusundan ang daan palabas ng Camzoth. Samantala, nakuha ni na Mike, Lucas, at Joyce ang katawan ng isang Demogorgon at dinala ito sa radio station, kung saan ikinonekta nila ito diretso sa antena. Itinaas nila ang boltahe hanggang kalahati, sapat lang para bahagyang mabuhay ito. Sa sandaling iyon, nagawang kumonekta ni Will sa hive mind habang malapit siya sa Demogorgon. Saglit na naging maayos ang lahat at natunto ni Will si Vecna, na hinahabol sina Max at Holly habang sinusubukan nilang makatakas mula sa Camzots. Samantala, narating ni na Holly at Max ang gabing kinidnap si Holly mula sa kanilang bahay ng Demogorgon. Naghanda silang tumawid sa pintuan papunta sa pulang mundo,
kung saan dati nang nakita ni Max ang portal patungo sa Dream World. Pero biglang lumitaw si Henry. Nakita nating pumasok siya sa silid, nagbago mula kay Lord Watt, papuntang Henry, at sa huli ay naging Vecna. Sinaka ni Vecna si Max at mariin itong hinigpitan. Sigaw ng sigaw si Holly na tumigil na siya, habang sa totoong mundo ay bumabagal ang tibok ng puso ni Max at halos umabot sa punto ng kamatayan. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso niya nang baliin ni Will ang binti ni Vecna, dahilan para bumagsak si Max sa sahig. Nagsalita si Will sa pamamagitan ni Vecna at sinigawan si Max na tumakbo. Dahil sa gulong ito, nagkaroon ng sapat na oras sina Holly at Max para makatakas. Itinuon ni Henry ang pansin niya kay Will at itinaboy siya palabas ng isipan niya. Sa totoong mundo, napasigaw ng malakas si Will bago tuluyang bumagsak. Napansinin na Mike, Lucas, Robin, at Joyce ang panganib at tinulungan siya sa pamamagitan ng pagtaas ng boltahe ng radyo hanggang sa pinakamataas na tuluyang nagsunog sa Demogorgon at pinutol ang koneksyon ni Will sa hive mind. Kasabay nito, narating ni na Jonathan at Nancy ang bubong ng lab na pansin ni Nancy na may kakaibang maliwanag na refleksyon ang ilaw ng flashlight niya na parang may bagay na hindi nakikita. Binabasag ni Jonathan ang isang tubo at inihagis ito sa hangin na nagpakita ng isang bilog na puno ng kuryente na kinilala niyang dark magic. Nag-imbestiga si Dustin at inakalang may natuklasan siya sa walkie-talkie. Sinabi ni Jonathan na nahanap na nila ang panangga. Sinigawan sila ni Dustin na huwag galawin ang kahit ano, nagbabala na nagkamali siya. Hindi ito generator, kundi iba pa. Kapag sinira nila ito, mamamatay ang lahat. Pero hindi sila nakinig at pinaputok ni Nancy ang kanyang shotgun. Desperadong sinubukan ni Henderson na makuha ang atensyon ni na Jonathan at Nancy habang tumatakbo siya paakyat ng hagdan, habang hinahabol siya ng kaibigan niya para pigilan siya. Sinigawan ni Henderson ang dalawa na huwag hawakan ang kahit ano. Samantala, nakaputok na si Nancy ng baril at napansin niyang walang nangyari. Kaya tinanong siya ni Jonathan kung pumalya ba ang putok. Sa sandaling iyon, napansin nila ang isang malaking enerhiya na nagsisimulang mag-ipon sa loob ng isang napakalaking bilog na kumikislap ng kuryente. Kaya nagpasya silang lumayo. Pero sa mismong sandaling iyon, sumabog ang bilog at tinamaan sila, dahilan para mawalan sila ng malay. Ang mga shockwave ay kumalat sa buong lungsod at sa buong mundo, umabot pa sa pader kung saan nanonood sina Hopper, 11, at ang kaibigan nila nang hindi makapaniwala habang dumadaan ang mga alon. Bandang 5 oras ng umaga, pinasok ni na Erica at Murray ang bahay ng kanilang guro. Ipinaliwanag ng bata na nasa matinding panganib si Henderson at kailangan nila ng telemetry tracker. Sa una ay ayaw pumayag ang guro at sinabing hindi ito tama at sinubukan niyang isara ang pinto. Pero pinigilan siya ni Erica at sinabing nakataya ang buhay ni Dustin at ito lang ang paraan para matulungan siya. Kaya pumayag siya. Samantala, nilapitan ni Steve si Dustin na nakahiga sa lupa matapos tamaan ng shockwave mula sa bilog. Tinanong niya kung ang generator ba ang sanhi nito, pero sumagot si Dustin na mali siya at nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Ipinaliwanag niya na nang umalis siya, nakakita siya ng isang journal, ang journal ni Brenner, na nagsasabing ang susi sa pagsira sa pader ay nasa lab na iyon. Pero hindi ito shield generator. Hindi ito black magic at hindi rin si Vecna ang may gawa nito. Agham ito. Dagdag niya, tinatawag ito ng mga physicist na exotic matter, isang-iisang source ng enerhiya na humahawak sa mundong ito. Sa palagay niya, si Nancy ang bumaril dito. Sa ibang lugar, nakahandusay sina Jonathan at Nancy, walang malay, at unti-unti silang hinihila ng enerhiya ng bilog. Tinanong ni Steve si Dustin kung bakit mali ang gusto nilang tumawid sa pader. Sumagot si Dustin na hindi si Vecna ang gumawa ng pader, kaya wala siya sa kabilang panig. Wala roon si Holly o ang ibang mga bata. Walang kahit sino roon, kamatayan lang. Isang kotse na bumangga sa pader sa harap ni na Hopper, 11, at Kae ang huminto bago tuluyang lamunin ito. Tinitigan nilang tatlo ito. Pero sa sandaling iyon, bumukas ang pader at sinipsip ang lahat ng madaanan nito, mga puno, lapida, lupa, mga bagay, at iba pa, na hinigop ng malakas na hatak ng malaking harang. Nang maramdaman ang panganib, sinabi ni Hopper kay 11 na kailangan na nilang umalis. Patuloy na ipinaliwanag ni Dustin kay Steve na lahat ng inakala nila tungkol sa Upside Down ay isang malaking pagkakamali.
Napansin ni Eleven ang isang portal na maaari nilang labasan. Kaya gamit ang powers niya, itinaboy niya ang lahat ng hadlang. Ipinagpatuloy ni Dustin ang paliwanag at sinabi na ang upside down ay isang wormhole, isang tulay sa pagitan ng dalawang punto sa espasyo at oras. Sinubukan ni Steve na intindihin at tinanong kung ano ang mangyayari kapag bumagsak ito. Sagot ni Dustin, bakas ang takot sa mukha niya, babagsak ito kasama sila, kasama ang lahat. Lumabas sina Max at Holly sa portal at tumakbo diretso sa kuweba. Sa loob, sinabi ni Max kay Holly na huwag mag-alala dahil ligtas sila roon at walang makakagawa ng masama sa kanila. Nagbabala si Holly na darating si Vecna. Paika-ikang lumapit si Vecna sa kuweba, kaya umatras pa sila ng kaunti palayo sa bungad. Tinawag ni Vecna si Holly at sinabing kailangan na niyang tumigil o masasaktan si Max. Sinabi niyang alam niyang iniisip ni Holly na kaibigan niya si Max, pero niloloko lang daw siya at nilalason ang isip niya. Sumigaw si Holly na hindi siya naniniwala sa kahit anong sinasabi niya, at sinabing nakita na niya kung sino talaga siya at tinawag siyang isang kadiring halimaw. Sinabi ni Vecna na kung hindi siya sasama ngayon at makikiisa sa ibang mga bata, mapipilitan siyang saktan si Max at baka patayin pa ito. Sumingit si Max at tinanong kung bakit hindi niya gawin, sinabing takot lang siya sa isang kuweba at isa siyang duwag. Sumagot si Vecna na may iba na siyang paraan para maabot si Holly ngayon at sinabi niyang kapag nagsimulang maghirap ang kaibigan niya, mapipilitan siyang pumili kung sasama siya pabalik o panoorin ang pagkamatay ng bago niyang kaibigan. Habang papalayo sa bungad ng kuweba, natagpuan ni Will ang sarili niyang nakatali sa pwesto ni Vecna. Nang magising siya, napagtanto niyang wala siyang paraan para makatakas. Pinanood niya si Vecna na dahan-dahang lumalapit, tinatanong kung naaalala niya ang lugar at kung wala ba itong binabalik na alaala. Sinabi ni Will na nakatakas sina Max at Holly at tinanong kung bumagal ba siya dahil sa mga binti niya. Sumagot si Vecna na matalino raw siya, pero dapat niyang tandaan na nagawa niya ang lahat dahil siya ang nag-anyaya sa kanya. Ipinaalala niya na si Will ang naging sisidlan niya, ang espiya niya, at ang tagapagplano niya. Sinabi ni Vecna na kusang nabuo ang mga tunel at siya ang lumikha ng mga iyon gabi-gabi habang natutulog siya. Sinabi rin niya na may malaking kapangyarihan si Will sa loob niya, pero huwag niyang isipin na kanya iyon dahil lahat ng powers ay kay Vecna. At ngayong araw, mas malakas siya kaysa dati. Tinapos niya sa pagsasabing dumating na ang oras at panahon na para dalhin sila pauwi ng kanyang mga sisidlan. Hindi pa ngayon dahil hawak pa ni Max ang isa sa mga sisidlan niya. Sinabi ni Vecna na may paraan para ilabas ang isang fox sa lungga nito at tutulungan niya siya. Kailangan niyang maging espiya sa huling pagkakataon at dahil sa kanya, magtatagumpay ang plano niya. Sinubukan ni Will na lumaban pero inilapit ni Vecna ang kamay niya at sinabing habang mas lumalaban siya, masasakit ang mararamdaman niya hanggang sa dumugo ang mga mata ng bata. Samantala, pinag-uusapan ni na Holly at Max kung bakit ayaw pumasok ni Vecna sa kuweba. Sinabi ni Holly kay Max na 2 taon siyang nanatili roon na walang ginagawa. Kaya kahit paano, dapat may teorya siya. Ipinaliwanag ni Max na ang kulungan ng kamot ay bahagi ng mga alaala ni Vecna, kasama na ang mismong kuweba. Posibleng ito ay isang lugar na kinatatakutan niyang harapin dahil masakit ang alaala nito. Sinabi ni Holly na baka makatulong din ang alaalang ito para makatakas sila. Tulad ng kung paano pinalaya sila ng masakit na alaala ng kulungan, iminungkahi ni Holly na lumabas sila ng kuweba sa pamamagitan ng isang malaking butas na papunta sa disyerto ng buhangin. Sinabi ni Max na dapat manatili sila roon dahil darating si Eleven para iligtas sila. Pero sinabi ni Holly na hindi siya naniniwala na nagsinungaling si Vecna nang sabihing may iba pang paraan para maabot siya, kaya kailangan nilang maghanap ng ibang labasan at umalis sa kuweba. Bumalik sina Eleven at Hopper sa bahay kung saan naroon ang nanay ni Will at si Mike. Ipinakilala ni Eleven si Kaye bilang kaibigan at kapatid niya at sinabing mahaba ang kwento. Tinanong ni Hopper kung nasaan ang iba at pumasok silang lahat sa loob. Napansin ni Eleven na tulog si Will at hindi tumutugon. Tinanong ng nanay ni Will kung sa tingin niya ay mahahanap pa nila ang anak niya. Samantala, naghahanap sina Dustin at Steve ng solusyon sa wormhole. Tinanong ni Steve si Dustin kung gaano katagal bago gumuho ang wormhole. Sumagot si Dustin na akala niya ay biglaan ito, pero mukhang hindi pala. Dahil desperado, kinuha ni Steve ang communicator at umalis para hanapin ang signal ng kaibigan nila.
Sinundan siya ni Dustin at binalaan siyang maaaring patibong ang lugar at hindi sumusunod sa batas ng physics. Sa mataas na bahagi ng gusali, tinanong ni Steve si Nancy kung may signal siya, pero napagtanto nila na nasa ilalim sila mismo ng energy sphere. Nagising si Jonathan at nakita niyang hinihigop ng puting likido ang lahat sa paligid. Ginising niya si Nancy para makatakas sila. Sinubukan nilang buksan ang isang pinto pero hindi nila kaya. Samantala, sinusubukan ni Eleven na hanapin si Will habang binabantayan siya ni Kaye. Kasama ni Hopper si Will at ginagamot ang sugat niya. Tinanong ni Hopper kung may iniwang mensahe sina Nancy sa simbahan. Sinabi ni Mike na wala talaga. Sumagot si Hopper na ibig sabihin noon ay alinman sa pabaya sila o nadakip ng militar. Sinabi ni Mike na mas naniniwala siya sa pabaya. Biglang pumasok si Kaye at sinabing nahihirapan si Eleven at wala siyang nahanap. Tinawanan siya ni Hopper at sinabing kakakilala lang niya kay Eleven. Ipinagtanggol ni Kaye ang sarili at sinabing mas matagal niyang kilala si Eleven dahil sabay silang lumaki. Lumapit si Kaye kay Hopper at sinabing ayaw na niyang maulit ang lahat ng ito. Biglang pumalya ang mga ilaw at tumakbo sila para tiyakin ang kaligtasan ng mga kaibigan nila. Pumunta si Lucas sa ospital at pumasok sa kwarto ni Max para subukang gisingin siya. Bumalik tayo sa disyerto, napansin ni Holly ang kakaibang marka sa takip ng teleskop niya. Napagtanto niyang kahawig ito ng malaking butas na nilabasan nila mula sa kuweba. Bumalik siya agad sa lugar. Tinanong siya ni Max kung saan siya pupunta at sinabi ni Holly na may ideya siya. Sa kuweba, pumwesto si Holly kung saan eksaktong kasya ang takip ng teleskop sa bungad at muntik na siyang mahulog sa isang nakatagong butas sa ilalim. Tinulungan siya ni Max at napansin kung gaano ito kalalim. Samantala, muntik nang lamunin ng puting likido sina Jonathan at Nancy. Sa sandaling iyon, inamin ni Jonathan ang pagmamahal niya, ibinigay ang singsing, at tinanong si Nancy kung pakakasalan siya. Pumayag si Nancy at nagyakapan sila, iniisip na katapusan na nila. Pero napansin nila na hindi hinihigop ang singsing nang mahulog ito. Napagtanto nilang tumigas na ang likido at wala na silang panganib. Naghanda si Eleven na gamitin ang powers niya sa pamamagitan ng pagpasok sa isang improvised na bathtub na puno ng tubig para mas maayos niyang mahanap si Will. At nakita niya ang eksaktong kinaroroonan nito. Pinalayan niya si Will mula sa mga baging ni Vecna. Nagpatuloy sina Max at Holly sa loob ng kuweba at napansin nila ang bakas ng dugo. Dahil alaala lang ito, sinabi ni Max kay Holly na walang makakasakit sa kanila dito. Maya-maya pa, may nakita silang isang lalaki na tinutukan sila ng baril, pero ang totoo, alaala ito noong bata pa si Henry. Itinaas ng takot na bata ang kanyang mga kamay at sinabi na gusto lang niyang tumulong, pero binaril siya ng lalaki sa kamay. Wala nang ibang pagpipilian si Henry. Sinugod niya ang lalaki, inagaw ang baril, at hinampas ito ng batong nakita niya sa malapit. Nababalot siya ng dugo at kinuha niya ang maleta ng lalaki. Nang makita ito, hinila ni Max palayo si Holly at sinabi na ayos lang ang lahat at alaala lang ito. Marami pa ring tanong si Holly, tulad ng kung bakit siya binaril ng lalaki, at kung iyon ba ang dahilan kung bakit naging masama si Henry. Sinabi ni Max na hindi niya alam pero hahanap siya ng paraan para makalabas. Habang nag-aalis siya ng mga bato sa daan, may napansin siyang pulang ilaw at sinabi kay Holly na tama siya at naroon ang labasan ng kulungan. Nagawa ni Eleven na pakalmahin si Will at agad niyang sinabi na hinahabol ni Vecna si Max, sinubukan niyang pigilan pero nabigo siya. Nang marinig ito, lumabas si Eleven sa bathtub at agad dumakbo papunta kay Will. Ipinaliwanag niya na papatayin ni Vecna si Max at kailangan nilang pumunta agad sa ospital. Samantala sa ospital, binalaan ni Robin si Lucas na may demonyong humahabol kay Max. Sinabi niyang dumaan sila sa hagdan pababa at makikita nila ito sa basement. Napansin ni Lucas na kumikislap ang ilaw kaya dinala niya ang mga kaibigan niya diretso sa elevator habang sinusundan sila ng mga demonyo. Pagpasok nila, napansin niyang papalapit ang isa sa mga demonyo. Kaya sinipa niya ito at nagsara ang pinto ng elevator. Nagkita sina Lucas at Max kina Robin at Vicky sa basement pero nakita sila ng mga demonyo. Nagtago sila dahil alam nilang malapit na ang wakas nila. Bigla na lang umandar ang isang washing machine at nakuha nito ang atensyon ng mga nilalang. Nalaman na may oxygen tank sa loob nito kaya sumabog ito at napatay ang demonyo.
Nakatayo sina Holly at Max sa labasan ng kulungan nang mapansin ni Max ang portal na magdadala sa kanya kung nasaan si Lucas. Gusto ring lumapit ni Holly, pero sinabi ni Max na ang labasan na iyon ay para sa kanya lang. Labasan niya iyon at papunta iyon sa katawan ni Max, hindi kay Holly. Ipinaliwanag niya na kailangan ni Holly na hanapin ang sarili niyang daan palabas. Tinanong ng bata kung mag-isa lang ba niyang gagawin iyon. Sinabi ni Max na ang kailangan lang niya ay kumunek sa totoong mundo, sa isang bagay na malakas, mahalaga, nagbibigay ng lakas, nagpaparamdam ng ligtas, at nagbibigay ng pag-asa, isang bagay na kasama rin niya sa totoong mundo. Sinabi ni Max na subukan lang niyang alalahanin kung ano ang ibig sabihin niya para sa kanya. Sinabi ni Holly na wala siyang mahalagang ibig sabihin dahil laruan lang siya. Tinanong ni Max kung laruan lang siya, bakit hindi na niya ito inaalis? Sumagot si Holly na sinabi ni Mike na parang Diyos ang kapangyarihan niya at hindi siya natatakot. Kapag natatakot siya, kailangan lang niyang maging tulad niya, pero kahit anong subok niya, hindi ito gumagana. Kahit anong gawin nila, wala itong naitutulong. Sinabi ni Holly na nang inatake ang kanyang ina, wala siyang nagawa. Hindi man lang niya naipagtanggol ang sarili niya. Ipinaliwanag niya na hindi niya alam ang gagawin at nang inatake siya ni Henry, wala rin siyang nagawa para tulungan siya. Wala raw bayani sa hindi kayang tumulong. Sinabi ni Max na kahit gusto man niya, wala rin siyang magagawa at tinanong siya kung akala ba niya kaya niyang patayin ang mga halimaw gamit ang isang poker na bahagyang nagpatuloy kay Holly. Sinabi ni Max na nakalimutan niya ang mga mahahalagang bagay. Pinapaalala niya na noong una silang nagkita, pumasok siya sa gubat kahit sinabi ni Henry na doon nanggagaling ang mga halimaw. Sinundan din niya siya sa kuweba kahit wala siyang dahilan para magtiwala. At nang hilingin niyang bumalik siya kay Henry, hinarap niya ang panganib ng walang pag-aalinlangan. At ngayong araw, nang muntik na siyang sumuko, hindi niya ginawa. Sinabi ni Max na matagal na siyang nag-iisa roon at hindi na sana siya makakalabas, pero si Holly ang nakahanap ng daan palabas. Dahil sa kanya, makikita niyang muli ang mga mahal niya, at sinabi niyang iniligtas siya ni Holly. Ipinaliwanag ni Max na kailangan niyang maintindihan na ang bayaning si Holly ay hindi lang laruan, kundi siya mismo. Sa sandaling iyon, bumukas ang portal ni Holly at tumakbo silang dalawa sa kani-kanilang portal. Nagpaalam sila sa isa't isa gamit ang isang mahigpit na yakap. Nagpapatuloy ang lahat ng tuluyang magising si Max kasama si Lucas at ang kanilang mga kaibigan. Ipinaliwanag niya na hindi pa niya lubos na nararamdaman ang kanyang katawan dahil matagal na hindi gumagalaw ang kanyang mga kalamnan. Sa sandaling iyon, malinaw na sinabi ni Lucas na hindi siya kailanman nawala ng pag-asa na nandoon pa rin si Max. Kinumpirma ito ni Max at sinabi niyang nakikita niya si Lucas sa tabi niya na tinutugtog ang paborito niyang kanta kahit wala siyang malay. Ngunit ngayon, napagtanto niya na hindi niya kailangan ang musika. Kailangan niya si Lucas para magpatuloy. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Mike at Eleven para salubungin ang kanilang kaibigan. Ikinuwento naman ni Robin na hinahabol sila ng mga nilalang at muntik na silang mamatay hanggang sa dumating ang nanay ni Mike at natalo lahat ng mga iyon. Binalaan ni Max ang lahat na magagalit ng husto si Vecna kapag nalaman nitong nakatakas siya. Samantala, nagising si Holly sa pugad ni Vecna kung saan nakita niya ang kanyang mga kaklase na bihag din tulad niya. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, napalayan niya ang sarili mula sa koneksyon at sa organikong bagay na bumabalot sa kanya. Mula roon, nakita niya si Vecna sa gitna ng pugad sa buo nitong anyo. Sinubukan niyang tumakas agad, ngunit napagtanto niyang mag-isa siya sa isang wasak at walang buhay na mundo. Ilang sandali lang, napansin ni Vecna na gising na ang bata. Kasabay nito, sinubukan ni Jonathan sipain ang mga pinto hanggang sa pigilan siya ni Nancy. Kapag nasaktan siya, wala na silang sansang makatakas. Biglang yumanig ng malakas ang mga pader hanggang sa may bumukas na butas at lumabas ang kanilang mga kaibigan para iligtas sila. Ipinaliwanag ni Steve na hindi sila nakapag-ugnayan dahil nabali ang antena ng radyo habang nasa biyahe. Ipinakita naman ni Dustin ang notebook ni E.C. Brenner noong 1983 na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa paggawa ng mga portal at kung ano talaga ang mga iyon, kahit hindi pa nila lubos na naunawaan ang lahat ng detalye. Ibinahagi rin nila ang masamang balita na wala si Holly sa kabilang panig ng pader.
Samantala, tumatakbo si Holly ng buong lakas ngunit nadapa sa isang bitak sa lupa. Nang suriin niya ito, naalala niya ang sinabi ni Max tungkol sa mga portal na binuksan ni Vecna sa buong bayan. Nagpasya siyang palakihin ang bitak sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga bato. Nang makita niyang papalapit si Vecna, pinili niyang tumalon sa kawalan dahilan para mahulog siya mula sa langit. Kasabay nito, narinig ng iba ang kanyang mga sigaw. Sa ibang lugar, ang mga matatanda at si Erika ay nasa gilid ng lawa, sinusubukang makakuha ng signal gamit ang isang lobo para mahanap si Dustin. Kahit handa na silang sumuko matapos ang 6 na oras na kabiguan, pinuto ng may ideya ang tali upang lumipad ng mas mataas ang lobo, at sa wakas ay nakuha nila ang tamang frequency. Samantala, litong-lito pa rin si Will at naalala ang huli niyang pagkikita kay Vecna, na nag-utos sa kanyang mag-espiya sa huling pagkakataon. Dumating ang kanyang ina at sinabi sa kanya na nagising na si Max. Gayunpaman, takot na takot si Will dahil ayon kay Lucas, ito ang araw na atake si Vecna. Alam niyang wala siyang laban dito. Napagtanto niya na iyon ang dahilan kung bakit siya pinili ni Vecna bilang sisidlan para daluyan ng kanyang kapangyarihan upang makapag-espiya at magtayo ng mga istruktura sa paligid. Lumabas na gabi-gabi, nakakonekta si Will sa hive mind at siya ang kumokontrol sa mga baging para hukayin ang mga tunel at pagdugtungin ang dalawang mundo. Sinubukan siyang aliwin ni Joyce, ngunit umiyak lamang si Will. Samantala, dumating ang hukbo sa ospital. Doon, ikinuwento ni Max sa iba ang kanyang karanasan kay Holly at ang payo nitong umuwi na. Nakatanggap din sila ng balita mula kay Erika na kaya na nilang hanapin ang iba gamit ang radio frequencies. Ngunit dahil sa presensya ng militar, kinailangan nilang kumilos agad para makatakas. Gusto sanang sumama ni Karen sa laban kahit may mga sugat siya, ngunit kinumbinsi siya ni Mike na ipagkatiwala ang lahat sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Nangako siyang ililigtas nila ang kanyang kapatid tulad ng pagliligtas nila kay Will noon. Makalipas ang ilang sandali, nagkita muli ang buong grupo nang matagpuan nila si Dustin gamit ang radio signal. Sinabi ni Mike kay Dustin na tila nakatakas si Holly kay Vecna at pauwi na, kaya kailangan nila siyang sundan. Ngunit ibinunyag ni Dustin ang nakakagulat na balita na nahanap na nila ang bata. Gayunpaman, hindi sila makausad sa loob ng pasilidad dahil sa mga security camera ng militar na nagbabantay sa bawat galaw nila. Iminungkahi ni MEC Clark na i-jam ang signal, ngunit agad itong inayos ni Eleven sa pamamagitan ng pagsira sa mga kamera gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagdating doon, ginamit muli ng batang babae ang kanyang kakayahan upang iangat ang mabibigat na bakal na tumatakip sa mga dimensional rift. Matapos makatawid sa kabilang panig, hindi nagtagal ay nagkita muli ang dalawang grupo. Ngunit wala si Holly. Sinabi ni Nancy na narinig nila ang sigaw ng bata, ngunit bago pa man siya tuluyang makarating sa mundong iyon, muli siyang hinila ni Vecna. Kasabay nito, kinalagkad ni Vecna ang bata pabalik sa kanyang pugad, kung saan muli niya itong ikinulong sa organikong bagay na nag-ugnay sa kanya. Habang pinaplano nila ang susunod na hakbang, dumating si Will sa lugar at muling nagkita sila ni Max na tinawag siyang isang salamangkero. Sa kanilang headquarters, labis na pinagsisihan ni Max ang pag-iwan kay Holly, ngunit alam ni Lucas na ang pagtatangkang iligtas siya noon ay tiyak na ikamamatay nila. Pinuto ni Dustin ang usapan at sinabi na alam niya kung nasaan si Holly, ngunit binalaan niya sila na ang tunay na hamon ay kung paano makarating doon. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa isang interdimensional bridge na gawa sa exotic matter na nagpapanatiling bukas ang rift. Ang material na ito ay matatagpuan sa pinakaloob ng laboratorio. Lumalabas na sa kabilang panig ng tulay na ito ay may isang walang laman na mundo kung saan naninirahan ang mga nilalang, kasama na si Vecna. Sa madaling salita, napagtanto ni Robin na buong panahong nagtatago si Vecna sa kalangitan. Idinagdag ni Will na kinikidnap ng kontrabida ang mga bata upang kontrolin ang kanilang isipan at palakasin ang sarili niyang kapangyarihan. Para naman kay Max, ipinaliwanag niya na base sa kanyang karanasan, naunawaan na niya ang tunay na plano ni Vecna na pagsamahin ang lahat ng mundo bilang isa. Naalala ni Lucas na kung tama ang kanilang teorya, gagawin ni Vecna ang huling galaw niya ngayong araw na ito. Samantala, pinapasok ni Vecna ang isipan ng mga bata upang ipakita sa kanila na muli niyang nabihag si Holly. Sinasabi niyang ang bata mismo ang pumiling tumakas dahil sa payo ni Max at ipinipinta niya si Max bilang isang halimaw na nagkukunwari.
Mahinang iminungkahi ni Dererick na sumuko na sila at umuwi sa kanilang mga magulang, ngunit agad itong tinanggihan ng mga bata. Dahil sa panlilinlang ni Vecna, naniniwala silang mamamatay sila kung babalik sila sa kabilang mundo. Nagkunwari si Vecna na talo na siya, sinasabing baka tama si Dererick dahil nanalo na ang dilim. Ngunit ayaw sumuko ng mga bata. Nagpasya silang kausapin si Harley upang matauhan ito at sumama sa kanila. Kalaunan, nang mapagtanto ng militar na may pumasok sa kanilang lugar at napilitang buksan ang mga bakal na takip, naunawaan nilang gawa iyon ni Eleven. Dahil dito, nagpasya silang sundan siya papunta sa kabilang panig. Samantala, iminungkahi ni Hopper na magnakaw sila ng helicopter at gamitin ito para makarating sa mundo ni Vecna sa pamamagitan ng rift. Nagsimulang magtalo ang grupo dahil ang kalahati sa kanila ay naniniwalang masyado itong mapanganib hanggang sa may maisip na ideya si Steve. Ipinaliwanag niya na dapat nilang hintayin ang mismong sandali na sisimulan ni Vecna ang pagsasanib ng mga mundo dahil doon sila magiging sapat na malapit upang direktang tumawid sa rift papunta sa prison world. Kapag naroon na sila, papasok si Eleven sa isipan ni Vecna. Kasabay nito, nag-alok sina Aid at Max na gabayan siya dahil kabisado nila ang bawat bahagi ng lugar na iyon. Kalaunan, nang magising si Holly, muli siyang nakasama ang ibang mga bata na sinalubong siya ng mga ngiti. Sinasabi nila na pinoprotektahan lang sila ni Vecna. Sinubukan ni Holly ipaliwanag na si Vecna ay isang halimaw na bihag sila sa kanyang isipan at wala sa mga nakikita nila ang totoo. Nang makita niya si Derek, hiniling niyang tulungan siyang sabihin ang katotohanan, ngunit naalala ng bata ang kanyang nakita at piniling maniwala sa kasinungalingan ni Vecna. Dahil dito, nagkunwari si Holly na sumasang-ayon at nagpapakita ng pagsisisi. Ngunit nang magkaroon siya ng pagkakataon, itinulak niya ang ibang mga bata upang makagawa ng daan at hanapin ang labasan. Ngunit dahil mas marami sila, agad siyang napigil at nahulog sa hagdan. Samantala, habang kinukuha ni Eleven ang truck na gagamitin nila sa misyon, kinausap ni Hopper si Joyce at sinabing pakiramdam ng bata ay hindi siya kayang masaktan. Nararamdaman ni Joyce na tila hindi lubos na nagtitiwala si Hopper kay Eleven. Gayunpaman, nilinaw ni Hopper na ang tanging layunin niya ay makabalik ng buhay si Eleven mula sa kabilang panig. Binalaan din niya na kung magkamali ng kahit isang galaw si Kaye, hindi siya magdadalawang isip na patayin ito. Sinubukan siyang pakalmahin ni Joyce at ipinaalala na ito na ang huling misyon. Sa headquarters, sinabi ni Max kay Will na nakaligtas siya sa isipan ni Vecna dahil nakahanap siya ng isang kuweba na isang luma at nakakatakot na alaala. Sa ibang lugar, naghahanda naman ang natitirang grupo para sa nalalapit na laban. Dahil napansing karamihan sa kanila ay walang karanasan sa baril, nagpasya si Dustin na magbigay ng mga gawang bahay na sibat para sa labanan. Ilang sandali matapos iyon, sinamantala ni Steve ang pagiging mag-isa upang humingi ng paumanhin kay Dustin sa lahat ng kanyang sinabi. Nilinaw niya na galit lang siya dahil labis niyang nami-miss ang kanyang matalik na kaibigan. Tinanggap ni Dustin ang paumanhin at nagyakapan sila na parang magkapatid. Sa malayo, nagbabantay si Erica sa military base. Nang bumukas ang mga gate, nagbigay siya ng senyas upang ulitin ang frequency na kumokontrol sa mga ito. Samantala, habang inaayos ng mga matatanda ang problema sa makina ng truck, ikinonekta ni Nakaye at Eleven ang kanilang isipan upang mag-usap. Sinabi ni Eleven na kapag pinasabog nila ang tulay, matatapos na ang laboratorio at ang mga gawain ni ECK. Ngunit nilinaw ni Kaye na gagawa lamang sila ng panibago at magpapatuloy ang eksperimento. Iminungkahi ni Eleven na tumakas na lang sila, ngunit binalaan siya ni Kaye na hindi magtatagal ay mahahanap sila at papatayin ang kanilang mga kaibigan, tulad ng nangyari sa kanya. Sa huli, muli siyang babawiin ni ECK at gagamitin ang kanyang dugo upang lumikha ng mas maraming batang may kakayahan at magbukas ng mas maraming portal dahil isa itong malupit at paulit-ulit na siklo. Gayunpaman, maaari nilang tapusin ang lahat kung matapos patayin si Vecna at iligtas ang mga bata. Manatili sila sa kabilang panig at maglaho kasama ng mundong iyon. Naputol ang usapan ng tuluyang umandar ang truck. Habang nasa pwesto na at ikinakarga ang mga gamit para sa digmaan, nilapitan ni Will ang kanyang ina upang sabihin ang buong katotohanan. Ipinaliwanag niya na kapag umaatake si Vecna, ginagamit nito ang kapangyarihan para baliktarin ang isip ng isang tao laban sa sarili nito, sinasaktan sila mula sa loob.
Ngunit nagawa niyang lumaban sa pamamagitan ng pagkapit sa magagandang alaala ng kanyang kabataan. Sa ganitong paraan, nagawa niyang kontrolin ang sarili at sirain ang mga nilalang. Ngunit nang subukan niyang gawin ito kay Vecna, nanaig ang nilalang at pinilit siyang makita ang pinakakakilabot na mga bagay na nasaksihan niya. Sinubukan siyang paalalahanan ni Joyce na palaging nagsisinungaling at nanlilinlang si Vecna upang pahirapan ang kanyang mga biktima. Ngunit inamin ni Will na ang mga nakita niya ay galing mismo sa loob niya. Dahil alam ni Vecna ang lahat ng kanyang mga lihim, ngunit ngayon ay alam na niya, salamat kay Max, na kahit si Vecna ay may takot, alam niyang kaya niya itong talunin. Dahil dito, naramdaman niyang kailangan niyang sabihin muna ang kanyang lihim sa kanyang ina. Naputol ang kanilang usapan nang ipaalam ni Mike na may 5 minuto na lang sila bago umalis. Dahil dito, nagpasya si Will na sasabihin niya ang kanyang lihim sa buong grupo upang makapagpatuloy silang lahat. Nang makapagsama-sama na ang lahat, inamin niya na matagal na siyang nakakaramdam ng pagiging kakaiba, ngunit nagkunwari siyang normal dahil gusto niyang maging katulad ng kanyang mga kaibigan. Lumabas na sa totoo lang, hindi siya naaakit sa mga babae. Ipinaliwanag niya na dati ay ipinakita sa kanya ni Vecna ang isang hinaharap kung saan sinabi niya ang katotohanan at dahil doon ay iba na ang trato sa kanya ng lahat, na para bang may mali sa kanya, hanggang sa tuluyang maghiwa-hiwalay ang grupo at maiwan siyang mag-isa. Nang marinig ito, malinaw na sinabi ni Joyce na hinding-hindi niya siya iiwan at sinundan ito ng kanyang mga kaibigan na sabay-sabay yumakap sa kanya. Ipinaliwanag ni Will kay Eleven na hindi nila kayang talunin si Vecna ng mag-isa, kaya sasama siya sa laban. Sinabi niyang handa na siya dahil hindi na siya natatakot. Pagsapit ng gabi, dumating ang grupo sakay ng truck na buong bilis na sumalakay sa military base. Agad na nagpaputok ang mga sundalo, ngunit ginantihan sila ni Hopper mula sa kanyang pwesto. Lumabas si ECK at ang iba pang sundalo upang harapin sila, ngunit biglang sumugod si Nancy at sumama sa putukan upang magbigay ng takip. Nang makapasok si Hopper sa loob ng sasakyan, agad na pumasok ang buong grupo sa mga rift at tumawid sa kabilang panig ng portal. Samantala, sa loob ng isipan ni Vecna, ginugol niya at ng mga bata ang gabi sa paghahanda para sa kanilang huling pag-atake. Mabigat ang hangin sa madilim na enerhiya na nagpapahiwatig ng nalalapit na wakas. Si Doktor kay nagpapadala ng napakaraming sundalo niya sa Upside Down. Pagdating niya doon, may napansin siyang nakaka-alarm. Ang mga gate ay kusang nabubuksan. Dahil dito, malinaw na may taong mula sa labas na tumutulong sa proseso. Ilang sandali pa, napansin ni Doktor kay ang problema sa mga radio signal at agad niyang naintindihan na lahat ng ito ay kontrolado gamit ang radio tower. Samantala, sina Bowman, Jim, Eleven, at Key ay nahiwalay sa iba pang grupo at pinapunta sa laboratory habang ang natitirang mga kasama ay papunta sa Abyss sa loob ng The Upside Down. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Mike kay Eleven na manatiling focused at protektahan ang sarili niya. Pagkatapos nito, sabay-sabay bumaba ang apat at nagsimulang maglakad papunta sa lab kasabay nito. Sinusubukan ni Vecna na buhayin muli ang mind flare sa pamamagitan ng pagkuha ng lakas mula sa mga bata. Sa ibang lugar, nakarating ang natitirang grupo sa radio tower sa loob ng The Upside Down at dahan-dahang umaakyat. Pumasok sina Jim at Eleven sa laboratory at humarap sa kwarto ni Papa, ang mismong lugar kung saan dumaan si Eleven sa mga eksperimento noong bata pa siya. Binuksan ni Bowman ang ilaw at pinaandar ang water tank. Binalaan ni Jim si Eleven na kung may mangyaring masama, kakatok siya mula sa labas at hindi siya dapat maging pabigla-bigla. Pumayag si Eleven. Ibinaba si Eleven sa water tank at isinara ang lalagyan. Sa labas, nilagyan ni Kay ng pairing ang mga mata ni Eleven bilang paghahanda sa paggamit ng kanyang powers. Kasabay nito sa Hawkins, nakapwesto sina Max at Vicky sa radio tower. Biglang naramdaman ni Max na may malaking nagbago at siya ay napahinto. Sa loob ng isip ni Eleven, sumama si Key sa kanya at sabay nilang pinasok ang isip ni Vecna na may layuning hanapin at patayin siya. Bumalik sa radio tower, napansin ng lahat na ang Abyss ay tunay na bumababa. Sa wakas, nagharap si Eleven at ang kanyang team kay Vecna. Para tuluyang makapasok sa isip niya, hinawakan siya ni Eleven at gamit ang kanyang powers, siya, si Max at si Key ay napunta sa mga alaala niya sa paaralan. Agad nakilala ni Max ang lugar dahil ilang beses na siyang nakarating doon.
Mula sa labas, nagsenya si Jim na ang e-base ay mabilis na bumababa. Dahil sa pagka-urgent, desperado nang naghanap sina Max at 11 ng portal para makausad. Samantala, dumating si Doktor kay sa radio tower kasama ang mga sundalo niya at mabilis na itinago ni Vicky si Max sa isang malapit na kwarto. Sa tower, naging malinaw sa lahat na ang e-base ay mabilis na bumabagsak at malapit nang tumama sa radio tower. Naiintindihan nila na kailangang pigilan agad si Vecna, kung hindi ay walang mabubuhay sa kanila. Sinabi ni Dustin kay Jim na may 30 segundo na lang sila. Malakas na kinatok ni Jim ang tank para balaan si Eleven. Sa loob, pinanood ni na Eleven at Max ang lahat habang hinihintay nilang magbukas ang portal, pero wala pa rin. Nang bumagsak ang e-base sa tower, nagsimulang gumuho ang istruktura at nalagay sa matinding panganib ang lahat ng nasa itaas. Sa wakas, nagbukas ang portal. Nakita ni Eleven si Henry na kasama ang mga bata at ginamit niya ang kanyang powers para itapon siya palabas ng bahay. Malakas na nayanig ang tower at nahulog si Steve, pero makalipas ang ilang sandali ay nalaman na sinagip siya ni Jonathan sa pamamagitan ng paghila pabalik sa kanya. Lahat ay nakahinga ng maluwag. Dahil hindi na makakuha ng lakas si Henry mula sa mga bata, tumigil ang pagbaba ng e-base. Naghanda ang Team 2 na umakyat. Nakita ni Holly si Max at inakala ng mga takot na bata na isa siyang halimaw. Maingat na sinabi ni Max na patutunayan niyang hindi siya halimaw. Pumasok ang Team 2 sa e-base at nagsimulang hanapin ang mga bata. Galit na galit, bumalik si Henry sa bahay at hinarap si Eleven. Sinabi ni Eleven kay Henry na matagal na siyang talo at nakaligtas na si Max kasama ang mga bata. Sa galit, sinunggaban ni Henry si Eleven. Nananatiling nakatago ang mga bata sa ilalim ng ilusyon ni Key at narinig ang buong usapan. Hinarap ni Eleven si Henry at ipinaliwanag kung paano niya ginamit ang mga bata. Iniisip na sila ay mahihina. Tinukso siya ni Henry at tinawag siyang tanga dahil ikinulong niya ang sarili niya sa pagbabalik para iligtas sila. Pagkatapos nito, nagbago si Henry sa kanyang nakakatakot na anyong Vecna. Doon napagtanto ng mga bata na siya ang tunay na halimaw. Pumasok si Vecna sa isip ni Eleven at nakita ang buong buhay niya. Natuklasan niya kung saan nagtago ang mga bata, pero noon ay nailigtas na sila ni Max. Sabay na inatak ni na Eleven at Collie si Henry, pero bigla siyang nawala gamit ang kanyang psychic abilities. Sa ibang lugar, nagpatuloy sina Steve at Jonathan. Nagpasalamat si Steve kay Jonathan sa pagliligtas ng buhay niya. Inamin ni Jonathan na sila ni Nancy ay nagkakalayo na, at sumang-ayon si Steve, sinasabing mas marami pang gusto si Nancy sa buhay at nararapat lang na magpatuloy siya. Pareho nilang tinanggap ang katotohanan ng maayos. Pagkatapos nito, nakita nila ang katawan ng Mind Flayer na may nakulong na mga bata. Habang nagpapaliwanag si Will, biglang pinasok ni Henry ang isip ni Jim at ipinakita sa kanya ang mga nakaka-disturb na vision tungkol sa plano ni Key at Eleven. Na ibinunyag na gusto ni Key na ialay ni Eleven ang sarili niya para matapos ang lahat ng tuluyan. Lumitaw si Vecna sa harap ni Jim at tinakot siya sa pagsasabing mamamatay si Eleven. Pinaputukan ni Jim si Vecna. Pero nang mawala si Vecna, ang mga bala ay tumama sa tank ni Eleven. Sa takot, binuksan ni Jim ang lalagyan. Kasabay nito, nawala sina Eleven, Max at Kay mula sa mental na mundo. Pagbalik sa totoong mundo, nailigtas ni Jim si Eleven. Hindi talaga siya nabaril. Isa lang pala itong ilusyon na ginawa ni Vecna. Lubos na nabigla si Jim at malalim ang epekto nito kay Eleven. Dinakip ni Doktor kay sina Max at Vicky at nalaman ang buong plano na nakatago sa basement. Kahit wasak na ang water tank, gusto pa rin ni na Eleven at Kay na iligtas ang mga bata. Alam ni Eleven na dinala na sila ni Holly sa kuweba kung saan ligtas sila. Hinarap ni Jim sina Eleven at Key at sinabing ibinunyag ni Vecna ang plano nilang ialay ang sarili nila. Tumanggi siyang payagan itong mangyari. Nangatwiran si Eleven na walang saysay ang pagliligtas sa mga bata kung hindi mapapatay si Henry. Pinangako ni Jim kay Eleven na dapat siyang mabuhay. Naghanda si Key na patayin si Jim para makumpleto ang misyon habang tinanggap ni Jim ang kamatayan kung ito ang magliligtas sa anak niya. Pagkatapos, iniulat ni Bowman na may mga armadong sundalo na pumasok sa gusali. Pinangunahan ni Holly ang mga bata papasok sa kuweba, pero sinunggaban siya ni Henry. Hinila siya ni Dererick paloob sa tamang oras at nailigtas siya.
Pinaalalahanan ni Holly ang mga bata na hindi kayang pumasok ni Henry sa kuweba. Dumating ang buong team sa Mind Flare. Muling nakaranas ng mga vision si Will at nakita si Henry na pumapasok sa kuweba at binabalikan ang masakit niyang pagkabata, kasama ang sandaling pumatay siya ng isang lalaki. Napagtanto ni Will na wala ng ligtas na bata. Lumapit si Henry sa mga bata, pero itinulak sila ni Holly pasulong. Sinabi ni Robin kay Will na kaya niyang pigilan si Henry. Pumayag si Will at naiwan siya. Samantala, sinalakay ng mga opisyal ang lab gamit ang mga helicopter na may ultrasound speakers na pinahina sina Eleven at Key. Lumaban si Jim pero kalaunan ay napigilan. Pinadaan ni Holly ang mga bata sa portal. Sinira ni Bowman ang helicopter at speakers gamit ang bomba. Malupit na tinalo ni Eleven ang mga opisyal pero nabaril si Key. Desperadong naghanap ng tulong si Jim pero namatay si Key sa mga bisig ni Eleven. Pumasok din si Henry sa tunel at binalikan ang kanyang nakaraan, kung saan siya binaril ng isang doktor at kalaunan ay pinatay niya ito. Nasaksihan ni Will ang lahat sa pamamagitan ng mga alaala ni Henry. Muling nagsama sina Eleven at Jim kay Bowman habang niluluksa ang pagkamatay ni Key. Napansin ni Eleven ang mga batong paakyat at nagpasya siyang umakyat papunta sa mundo ni Vecna. Tinanong siya ni Jim, pero ipinaalala ni Eleven na siya ang nagturo sa kanya kung paano mabuhay at hiniling na magtiwala siya. Pumayag si Jim. Naalala ni Henry ang pagpatay niya sa doktor at ang pagkakatuklas sa piraso ng Mind Flare. Pumasok ang nilalang sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga sugat niya, binigyan siya ng powers at inipin siya. Sinabi ni Will kay Henry na hindi siya kailanman tunay na masama at nakiusap na labanan ang Mind Flare. Tumanggi si Henry at sinabing pinili niya ang landas na ito. Sa kasalukuyan, ganap na binuhay ni Henry ang Mind Flare. Umakyat ito sa harap ng lahat at pinuno sila ng takot. Dumating si Eleven at hinarap ito, pumasok sa dibdib nito para harapin si Vecna ng direkta. Pinahina ng team ang Mind Flare mula sa labas. Inakit ito ni Nancy habang sinunog ito ng iba. Humina si Vecna. Pinigilan siya ni Will at binasag ang braso niya, at sa wakas ay napalaya ang mga bata. Ibinigay ni Joyce ang huling hampas at pinatay si Vecna gamit ang palakol, bilang ganti ng Hawkins. Nagtanim sina Jim at Bowman ng bomba sa loob ng lab na katakas ang lahat mula sa The Upside Down, pero dinakip sila ni Dr. Kay at pinigilan ang powers ni Eleven. Naiwan si Eleven. Pumasok si Eleven sa isip ni Mike para magpaalam. Naghalikan sila sa huling pagkakataon. Sinira ng pagsabog ang The Upside Down at nawala si Eleven. Makalipas ang 18 buwan, unti-unting nagpatuloy ang buhay. Dumating ang araw ng graduation. Gumaling si Max at hinalikan si Lucas. Niluksa ni Mike si Eleven, pero tinulungan siya ni Jim na gumaling. Nagbigay si Dustin ng matapang at emosyonal na graduation speech. Nagpatuloy ang buhay ng lahat. Nagpropose si Jim kay Joyce at pumayag siya. Muling nagsama-sama ang mga bata para maglaro ng Dungeons and Dragons. Nagbahagi si Mike ng isang teorya na si Key ang gumawa ng ilusyon para pekin ang pagkamatay ni Eleven at buhay pa si Eleven sa kung saan man na nabubuhay sa ilalim ng bagong pagkatao. Ngumiti ang mga bata, hawak ang pag-asa na nandoon pa rin si Eleven sa kung saan. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.